Bukas ang pinto sa harap. Iyon ang unang napansin ni Nelia pag-uwi niya mula sa trabaho noong Martes ng gabi. Laging nilak ni Tonyo ang pinto. Lagi. Kahit na nasa loob siya, mayroon siyang kakaibang ugali tungkol dito. Ganoon na siya sa loob ng 8 taon ng kanilang pagsasama. 2 beses niyang tinitingnan ang lock. Minsan 3 beses pa bago matulog. Kaya nang pihitin ni Nelia ang doorknob at kusa itong bumukas, isang malamig na damdamin ang namuo sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob. Walang laman ang sala. Hindi magulo. Hindi inayos. Kundi walang laman. Wala na ang sofa, ang coffee table, ang floor lamp, ang bookshelf na ginugol niya ng 3 weekend para lihain at barnisan. Ang carpet na regalo ng kanyang ina noong kasal nila. Lahat ay nawala. Matagal na nakatayo si Nelia sa may pintuan. Ibinaba niya ang kanyang bag sa sahig na kahoy dahil wala nang ibang mapaglalagyan. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa loob ng bahay na hungkag. Dahan-dahan siyang naglakad sa bawat silid at pareho ang kanyang natuklasan. Ang dining room, mga hubad na pader, hubad na sahig. Sa kusina, lahat ng plato, kaldero at kubyertos ay kinuha mula sa mga cabinet, pati na ang spice rack. Kinuha niya ang spice rack. Ang silid tulugan ang pinakamasaklap, ang bed frame, ang kutsyon, ang mga nightstand. Wala na ang kanyang kahon ng alahas. Kalahati na lang ang laman ng closet. Malinis ang panig ni Tonyo. Ngunit iniwan niyang nakasabit doon ang kanyang mga damit, isang malupit na paggalang na tila nagsasabing, "Kinuha ko na ang lahat ng mahalaga sa akin at hindi ka kasama sa listahang iyon." Sa ibabaw ng granite na countertop sa kusina, nakadikit gamit ang isang piraso ng tape, ang isang dilaw na sticky note na sulat kamay ni Tonyo. Nakasulat dito, "Tatawag ang abogado. 5 salita, 8 taon ng pagsasama." 5 salita. Tinanggal ni Nelia ang note mula sa counter at hinawakan ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. 3 beses niya itong binasa. Pagkatapos ay tiniklop niya ito sa gitna at isinilid sa bulsa ng kanyang coat. Hindi siya umiyak. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang bahay na ito na marinig siyang masira. Naglakad siya papunta sa garahe. Ang garahe ay teritoryo ni Tonyo. Ang kanyang mga golf club, mga power tool, ang kanyang workbench na may mamahaling vice grip na hindi naman niya talaga ginamit. Lahat ay wala na ngayon. Hubad ang mga estante. May mga bakas sa pader kung saan dating nakasabit ang mga gamit. Mga anino ng buhay na dating pumupuno sa espasyong ito. Ngunit sa malayong sulok, nakaupo sa sementadong sahig sa ilalim ng isang manipis na alikabok, ay isang bagay na iniwan niya ang baul ng gamit ng kanyang lolo. Luma na ito. Kulay pula. Bagamat ang pula ay kumupas na at naging kulay kalawang na maraming taon na ang nakalipas, ang metal ay may mga gasgas at yupi. Isa sa mga trangka ay hindi na sumasara ng maayos. Nakalagay ito sa garahe sa buong panahon ng kanilang pagsasama at taon-taon ay nagrereklamo si Tonyo tungkol dito. Tinawag niya itong pangit na basurang iyan. Sabi niya, nagmumukhang junk shop ang garahe dahil dito. 100 beses niyang hiniling kay Nelia na itapon ito at 100 beses din siyang tumanggi. Ito na lang ang tanging bagay na iniwan sa kanya ng kanyang lolo Hernan noong pumanaw ito at hindi niya ito itatapon, hindi para kay Tonyo, hindi para kanino man. Ngayon, nag-iisa itong nakaupo sa isang walang lamang garahe. Ang nag-iisang bagay na hindi naisip ng kanyang asawa na sulit kunin. Yumuko si Nelia sa tabi nito at ipinatong ang kanyang kamay sa takip. Malamig ang metal sa ilalim ng kanyang palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang lolo, ang malalaki at magagaspang nitong mga kamay. Ang amoy niyang parang kusot ng kahoy at peppermint. Ang paraan ng pag-upo niya sa beranda ng kanilang bahay sa Pampanga at pagkukuwento sa kanya tungkol sa paggawa ng mga bagay, tungkol sa pasensya, at kung paanong ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay ang mga hindi pinapansin ng karamihan. Alam mo sana kung anong gagawin ngayon, Lolo. Bulong niya. 3 linggo bago nito, iba pa ang mga bagay-bagay. Hindi maganda, pero iba. Malamig na ang kanilang pagsasama sa loob ng mahigit 1 taon. Gabi na umuuwi si Tonyo.
Malayo ang isip niya tuwing hapunan, laging nasa cellphone, laging sumasagot sa mga email mula sa trabaho. Napansin ni Nelia ang pagbabago, ngunit kinumbinsi niya ang sarili na stress lang iyon. Lumago ang kanyang real estate brokerage. Abala siya. Iyon lang, ngunit 3 linggo na ang nakalipas. Kinuha ni Nelia ang kanyang jacket para isabit sa aparador at isang nakatuping papel ang nahulog mula sa panloob na bulsa. Isang resibo mula sa The Peninsula, Manila. Isang gabi ng Martes. Room service para sa 2. Isang bote ng champagne at chocolate-covered strawberries. Ang petsa sa resibo ay kapareho ng Martes na sinabi ni Tonyo kay Nelia na may late showing siya kasama ang isang kliyente. Nakatayo siya sa kanilang silid-tulugan, hawak ang resibong iyon at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Hindi biglaan, hindi parang lindol. Mas katulad ito ng dahan-dahang pagbibitak ng yelo sa isang nagyayelong lawa. Ang uri ng pagkasira na hindi mo na mapipigilan kapag nagsimula na. Hindi kinompronta ni Nelia si Tonyo ng gabing iyon. Muli niyang itinupi ang resibo at inilagay sa sarili niyang aparador, itinago sa ilalim ng tumpok ng mga lumang scarf. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang makasiguro dahil magaling magsinungaling si Tonyo. Natutunan niya iyon sa paglipas ng mga taon. Kayang-kaya kanyang tingnan sa mata at sabihing berde ang langit. At may kung ano sa boses niya na halos maniniwala ka. Kaya naghintay siya, nagmatsyag siya. Pinansin niya ang maliliit na bagay, ang paraan ng pag-iwas niya ng screen ng kanyang cellphone. Ang paraan ng pagligo niya sa sandaling pumasok siya sa pinto na hindi niya dating ginagawa. Ang paraan ng paghinto niyang banggitin ang kanyang pangalan kapag kinakausap siya, na para bang nagiging invisible na siya sa sarili niyang tahanan. At isang Sabado ng umaga, habang nasa meeting si Tonyo, nakita ni Nelia ang kanyang iPad sa countertop ng kusina. Naiwan niya ito, na hindi niya karaniwang ginagawa. Nakalugin ito sa kanyang mga mensahe. Ang natuklasan niya doon ang tumapos sa lahat, ngunit darating tayo sa bahaging iyon mamaya. Sa ngayon, nakaupo si Nelia sa malamig na sahig ng garahe, sa tabi ng isang kinakalawang na baul sa isang bahay na hindi na niya maramdamang sa kanya, hawak ang isang sticky note na walang sinasabi at nagsasabi ng lahat. Nang sabay, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Sumagot si Sofia sa pangalawang ring. "Nelia, anong problema?" "Wala na siya," sabi ni Nelia. Matatag ang kanyang boses, ngunit bahagya lang. Kinuha niya lahat, Sofia, ang mga muebles, mga plato, ang kama. Kinuha niya ang kama, katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang boses ni Sofia, mababa at seryoso. "Papunta na ako. Huwag kang aalis dyan." Ibinaba ni Nelia ang tawag at muling tumingin sa paligid ng walang lamang garahe. Ang baul ay nasa kanyang paanan, kupas, kinakalawang, nakalimutan. Hindi pa niya alam. Wala siyang paraan para malaman. Ngunit ang pangit na pulang baul na iyon, ang nag-iisang bagay na hindi gusto ng kanyang asawa, ang bagay na pinagtawanan niya at hinamak at sinubukang itapon sa loob ng 8 taon, ay malapit nang magbago ng kanyang buong buhay. Sa ngayon, nakaupo lang siya doon, mag-isa sa katahimikan at naghihintay sa kanyang kaibigan. 3 linggo bago nawalan ng laman ang bahay, nakaupo si Nelia sa gilid ng kanilang kama, hawak ang iPad ni Tonyo at binasa niya ang bawat mensahe. May daan-daang mensahe na umabot ng 2 taon. 2 buong taon ng text sa pagitan ng kanyang asawa at isang babaeng nagngangalang Bianca Lopez. Ang mga mensahe ay nagsimula bilang propesyonal. Si Bianca ay nagtatrabaho bilang receptionist sa real estate brokerage ni Tonyo. Ang mga unang text ay tungkol sa mga schedule sa opisina, mga tawag sa kliyente, mga paalala sa meeting. Ngunit mga 18 buwan na ang nakalipas, nagbago ang tono. Nagsimulang lumitaw ang mga endearment, mga inside joke. Pagkatapos ay dumating ang mga larawan. Hindi tiningnan ni Nelia ang lahat ng larawan. Tumingin siya ng sapat para maunawaan kung ano ang mga iyon. Pagkatapos ay isinara niya ang gallery at nanatiling tahimik sa loob ng mahabang panahon. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga larawan. Ito ay ang mga usapan sa paligid ng mga ito.
Ang paraan ng pakikipag-usap ni Tonyo sa babaeng ito. Siya ay masayahin, atentibo. Tinanong niya kung kumusta ang araw nito. Nagpadala siya ng mga mensahe sa umaga na nagsasabing, "Iniisip kita." Gumawa siya ng mga plano hindi lang para sa mga hotel room, kundi para sa mga weekend getaway, mga konsiyerto, mga hapunan sa mga restaurant na hindi pa napuntahan ni Nelia. Ilang taon nang hindi nagpadala si Tonyo ng ganoong mensahe kay Nelia. Hindi niya matandaan kung kailan huling beses niyang tinanong ang tungkol sa kanyang araw at talagang nakinig sa sagot. Nakahanap siya ng isang thread mula 3 buwan na ang nakalipas kung saan tinanong ni Bianca si Tonyo tungkol sa kanyang asawa. May hinala ba siya? Sulat ni Bianca. Ang sagot ni Tonyo, wala siyang kaalam-alam. Masyado siyang abala sa kanyang maliliit na decorating projects para mapansin ang kanyang maliliit na decorating projects. Ganoon niya inilarawan ang kanyang trabaho. Si Nelia ay may degree sa interior design. Ginugol niya ang huling 6 na taon sa pagbuo ng isang freelance business mula sa simula. Tumatanggap ng mga kliyente para sa mga bahay. In Four Pines, nagtatrabaho tuwing weekend at gabi para kumita ng sapat na pera upang makatulong sa gastusin sa bahay, habang ginagamit ni Tonyo ang karamihan sa kanyang mga komisyon para pondohan ang sarili niyang lifestyle, at para sa kanya, ito ay maliliit na decorating projects. Isinara ni Nelia ang iPad, ibinalik sa countertop kung saan niya ito natagpuan, at pumunta sa banyo upang maghilamos ng malamig na tubig. Matagal niyang tiningnan ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang kayumangging balat, ang kanyang matataas na cheekbones, ang maliit na peklat sa kanyang baba mula sa isang aksidente sa bisikleta noong siya ay 9 na taong gulang. Maganda siya, alam niya iyon. Hindi sa paraang mayabang, kundi sa paraang laging sinasabi ng kanyang lolo. Nelia, maganda kang bata sa loob at labas, at huwag mong hahayaang ipakalimot iyan sa'yo ng kahit sinong lalaki. Ipinakalimot ito sa kanya ni Tonyo. Hindi biglaan, dahan-dahan, taon-taon. Isang komento dito tungkol sa kanyang buhok. Isang buntong hininga kapag nag-aayos siya para sa isang hapunan. Isang kakulangan ng papuri, na kalaunan ay naging isang kakulangan ng pagkilala sa kabuuan. Nagsimula siyang may niwala na ang katahimikan ay nangangahulugang hindi siya karapat-dapat mapansin. Ngunit nakatayo sa banyong iyon, tinitingnan ang sarili niyang mukha, naalala niya kung sino siya bago dumating si Tonyo. Nang umuwi si Tonyo noong Sabado ng hapon, sumisipol, amoy pabango na masyadong sariwa para sa isang pulong sa umaga, nakaupo si Nelia sa mesa sa kusina. Ang iPad ay nasa tabi niya. "Hey," casual niyang sabi. "Maghapon ka lang sa bahay. Maupo ka, Tonyo." May kung ano sa boses niya na nagpatigil sa kanya. Tumingin siya sa iPad, pagkatapos ay sa kanya. "Anong nangyayari?" "Alam ko ang tungkol kay Bianca." Ang katahimikang sumunod ay ang pinakamalakas na bagay na narinig ni Nelia. Pinuno nito ang buong kusina. Dumaan ang mukha ni Tonyo sa halos 5 magkakaibang ekspresyon sa loob ng 3 segundo. Gulat, pagtanggi, pagkalkula, galit, at pagkatapos ay isang bagay na halos mukhang kaginhawahan. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi niya, ngunit nawalan ng kumpiyansa ang kanyang boses. "Nabasa ko ang mga mensahe, Tonyo. 2 taon, nakita ko ang mga larawan. Nakita ko ang mga plano sa hotel, ang mga reservation sa hapunan, ang mga weekend na sinabi mong nasa conference ka." Dahan-dahan siyang umupo, hindi sa tapat niya, kundi sa malayong dulo ng mesa na para bang kailangan niya ng distansya. "Look, Nelia, huwag kang magsinungaling sa akin. Iyon ang nag-iisang bagay na maibibigay mo sa akin ngayon. Huwag kang uupo sa kusinang ito at magsisinungaling sa aking harapan." Isa pang katahimikan. Pinagkiskis niya ang kanyang mga kamay, tumingin sa mesa, at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. "Sige," sabi niya. "Oo, nangyari. Pero kailangan mong intindihin. Matagal nang hindi maayos ang pagsasama natin. Alam mo yan. Kaya iyon ang dahilan mo? Sinasabi ko lang na hindi ito black and white. Nawalan na tayo ng koneksyon. Palagi kang nagtatrabaho. Palaging nasa sarili mong mundo sa iyong mga design stuff.
Sinubukan kitang kausapin tungkol diyan. Kailan? Kailan mo sinubukang kausapin ako tungkol diyan? Binuksan niya ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara dahil alam nilang pareho ang sagot. Hindi niya kailanman sinubukan. Humanap na lang siya ng iba. Dahil kay Bianca, nararamdaman kong buhay ako, mahina niyang sabi, na para bang ito ay isang paliwanag na magkakaroon ng katuturan. She's exciting. She pays attention. 28 taong gulang siya, Tonyo. Nagtatrabaho siya sa front desk mo. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay nagsisinungaling ka sa akin, araw-araw, sa loob ng 2 taon. Tinitingnan mo ako sa mata tuwing umaga, at nagsisinungaling ka. Sumandal si Tonyo sa kanyang upuan, at nag-cruise ng mga braso. At pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na pinakamasakit. Siguro kung parehong effort na ibinuhos mo sa pagsasaayos ng muwebles para sa mga estranghero ang ibinuhos mo sa pagsasamang ito, wala tayo sa sitwasyong ito. Tumayo si Nelia mula sa mesa. Kinuha niya ang iPad at dahan-dahang inilagay sa harap niya. Gusto kong makipaghiwalay, sabi niya. Nelia, wag naman tayong maging dramatic tungkol dito. Gusto kong makipaghiwalay at gusto kong umalis ka na. Bahay ko rin ito. Kung gayon, ako ang aalis. Ngayon gusto mong umalis pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito? Muntik na siyang sumagot doon. Muntik na. Ang mga salita ay naroon na, nakahanay at handa na. Lahat ng gabi na nagluto siyang mag-isa. Lahat ng holiday na pinaikli niya. Lahat ng mga school reunion at family event na mag-isa niyang dinaluhan dahil working late siya. Lahat ng panahong gumawa siya ng mga dahilan para sa kanya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang ina, sa kanyang sarili. Ngunit wala siyang sinabi dahil napagtanto niya sa sandaling iyon na si Tonyo ay hindi isang taong kayang makinig sa katotohanan. Gumawa siya ng isang bersyon ng realidad kung saan siya ang bida at walang anumang sasabihin niya ang makakasira dito. Kaya tumalikod siya at lumabas ng kusina. Dinala ang kanyang telepono sa silid tulugan at tinawagan si Sofia. Inamin niya, sabi ni Nelia. 2 taon, Sofia. 2 taon. I'm so sorry, Nelia. Kailangan ko ng abogado. Ibinigay ni Sofia ang numero ni Attorney Patricia Ocampo ng gabing iyon. Si Patricia ay isang family law attorney na ginamit ng pinsan ni Sofia 2 taon na ang nakalipas. Kilala siya sa pagiging masusi, tapat, at imposibleng takutin. Tinawagan ni Nelia si Patricia noong Lunes ng umaga at sinabi ang lahat. Kakailanganin ko ng mga kopya ng mga mensaheng iyon, sabi ni Patricia. Mga screenshot, timestamp, kahit anong makukuha mo. May access ka ba sa mga financial record? Ilan lang. Marami siyang itinatagong hiwalay. Magiging problema yan. Ang mga lalaking tulad ni Tonyo ay laging mayroong nakatago, kung saan sa tingin nila ay walang makakakita. Hahanapin natin. Ang hindi sinabi ni Patricia at ang matututunan ni Nelia sa mahirap na paraan ay ang paghahanap ng nakatagong pera ay walang silbi kung hindi mo ito mapapatunayan sa korte. At si Tonyo, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay napakagaling magtago ng mga bagay-bagay. Nang gabing iyon, natulog si Nelia sa guest room. Si Tonyo ay natulog sa master bedroom na parang walang nangyari. Naririnig niya siyang nakikipag-usap sa telepono sa kabilang pader. Mahina at hindi malinaw ang kanyang boses, at alam na alam niya kung sino ang kausap nito. Nakahiga siya sa dilim, nakatitig sa kisame, at nangako siya sa kanyang sarili. Hindi siya sisigaw, hindi siya magmamakaawa. Hindi niya bibigyan si Tonyo ng kasiyahang makita siyang gumuho. Lalabas siya sa pagsasamang ito ng may dignidad, kahit na iyon na lang ang natitira sa kanya. Mabilis at pangit ang takbo ng diborsyo. Sa loob ng 1 linggo matapos ang komprontasyon ni Nelia, kumuha si Tonyo ng isang abogado na nagngangalang Lance Guevara, isang lalaking kilala sa paligid ng korte bilang maingay, agresibo, at mahilig gawing isang teatro sa korte ang mga simpleng diborsyo. Walang pakialam si Lance Guevara sa pagiging patas. Ang mahalaga sa kanya ay manalo, kabaligtaran si Attorney Patricia Ocampo. Siya ay kalmado, tumpak, at hindi kailanman nagtataas ng boses. 2 beses niyang binabasa ang bawat dokumento. Nagtatanong siya ng mga bagay na tila maliit, ngunit laging may patutunguhan.
at sinasabi niya kay Nelia ang katotohanan kahit na mahirap itong tanggapin. Narito kung nasaan tayo, sabi ni Patricia sa kanilang pangalawang pag-uusap. Nasa opisina sila ni Patricia sa Makati, isang malinis at walang arte na espasyo na may mga bookshelf mula sahig hanggang kisame at isang halaman sa may bintana. Ang kita ni Tonyo sa papel ay mas mataas kaysa sayo. Ang kanyang W-2 mula sa brokerage ay nagpapakita ng base salary at mga komisyon. Ang iyong freelance income ay nag-iiba-iba taon-taon, at ang huling 2 taon ay hindi ang iyong pinakamalakas. Dahil ako ang nagpapatakbo ng bahay habang nagpapakasaya siya kasama si Bianca, mahinang sabi ni Nelia. Naiintindihan ko, ngunit tinitingnan ng korte ang mga numero, hindi ang konteksto. Ipaglalaban natin ang patas na hatian, pero gusto kong maging handa ka. Ipaglalaban niya ang bahay. Hayaan mo siyang kunin ito. Tumingin si Patricia sa kanya mula sa kabilang panig ng mesa. Sigurado ka? May equity ang bahay na iyon. Sulit itong ipaglaban. Ayokong gugulin ang susunod na taon sa isang korte na nakikipagtalo sa isang bahay na amoy pabango niya. Gusto kong matapos na ito. Dahan-dahang tumango si Patricia. Iginagalang ko yan. Pero kailangan mong maintindihan. Hindi maglalaro ng patas si Tonyo. Inilipat na niya ang ilan sa kanyang mga komisyon sa isang account na hindi natin madaling masusundan. Humiling na ako ng financial disclosure, ngunit pinapatagal ni Lance Guevara. Nagde-delay sila. Pwede ba natin silang piliting sumunod? Pwede nating ipilit. At gagawin natin. Pero nangangailangan ito ng oras. At bawat araw na nagde-delay sila, ay isang araw na mayroon silang pagkakataong ilipat ang mga bagay-bagay. Tumagal ng 3 buwan ang mga paglilitis sa korte. 3 buwan ng papeles, mga pagsasampa, mga mosyon, at 2 pagharap sa isang hukom na tila laging pagod. Dumadalo si Tonyo sa bawat pagdinig na nakasuot ng mamahaling suit kasama si Lance Guevara sa kanyang tabi. Mukha siyang relax at kumpiyansa. Ginampanan niya ang papel ng isang makatwirang tao na napilitan sa isang hindi magandang proseso. Sinabi niya sa hukom na sila ni Nelia ay nagkahiwalay na lang ng landas. Ipinahayag niya ang kanyang malalim na paggalang sa kanya. Nagawa pa niyang magmukhang malungkot sa mga tamang sandali. Nakaupo si Nelia sa kabilang panig na nakasuot ng berdeng blusa na ipinadala ng kanyang ina mula sa Pampanga, yung may maliliit na gintong butones. Isinuot niya ito na parang isang tahimik na lakas. Hindi siya umarte para sa hukom. Sinabi niya ang totoo. Direkta siyang sumagot sa mga tanong. Hindi siya umiyak. Pagdating sa hatian ng ari-arian, iginiit ng abogado ni Tonyo na ang bahay ay pangunahing pinondohan ng kita ni Tonyo, na ang mortgage ay nasa pangalan niya at na ang kontribusyon sa pananalapi ni Nelia sa sambahayan ay hindi pare-pareho. Nagpakita sila ng mga spreadsheet. Nagpakita sila ng mga bank statement. Ginawa nilang mukhang pasahero lang si Nelia sa kanilang pagsasama sa aspetong pinansyal. Lumaban si Patricia, 9 in bigger dupo and the first of ipses. Ipinakita niya sa hukom ang mga talaan ng kita ni Nelia sa disenyo na idineposito sa kanilang joint account. Ipinakita niya ang mga resibo ng grocery, mga bayarin sa utility, at ebidensya na si Nelia ang nagpondo sa karamihan ng mga pang-araw-araw na gastusin ng bahay habang ang mga komisyon ni Tonyo ay napupunta sa kanyang mga personal na account. Ngunit ang hukom, isang lalaking nagngangalang Judge Santos na nakakita na ng libu-libong diborsyo, ay tumingin sa kabuuan. Mas malaki ang kinikita ni Tonyo. Nasa pangalan ni Tonyo ang bahay. Nasa pangalan ni Tonyo ang mortgage. Inilabas ang desisyon noong Huwebes ng hapon. Nakuha ni Tonyo ang bahay. Nakuha niya ang mas bagong kotse. Isang itim na SUV na hindi naman gusto ni Nelia. Nakuha niya ang karamihan sa mga ipon. Bagamat nagawa ni Patricia na makakuha ng settlement payment para kay Nelia, na sa mga salita ni Patricia, hindi balewala, ngunit hindi ang nararapat sayo. Nakuha ni Nelia ang kanyang mga personal na gamit, ang kanyang mga damit, isang mas maliit na settlement check, at anumang item na inangkin niya bilang kanya mula sa bahay. Paano ang tungkol sa baul? Tanong ni Patricia sa huling pag-uusap tungkol sa ari-arian.
Talagang tumawa ang abogado ni Tonyo. Ang baol? Iyong kinakalawang na bagay sa garahe? Walang interes ang kliyente ko dyan. Pwede na niyang kunin. Itinala ito sa record. Matatanggap ni Noel Carter ang isang pulang baul na metal na inilarawan bilang antigo, walang makabuluhang halaga, kasama ng kanyang mga personal na gamit. Pinirmahan ni Tonyo ang mga papel gamit ang isang ballpen na masyadong malakas ang tunog sa tahimik na korte. Hindi siya tumingin kay Nelia nang pumirma. Tumingin siya kay Lance Guevara, na binigyan siya ng isang maliit at kontentong tango. Sumunod na pumirma si Nelia. Matatag ang kanyang kamay. Sa labas ng korte, sinamahan ni Patricia si Nelia sa kanyang kotse, na siyang mas luma sa dalawang sasakyan nila, isang sedan na atubiling ipinaubaya sa kanya ni Tonyo. Alam kong hindi ito pakiramdam na panalo, sabi ni Patricia. Hindi nga, pero malaya ka na. At mas mahalaga iyon kaysa sa anumang nasa bahay na iyon. Nagpasalamat si Nelia, sumakay sa kanyang kotse, at nagmaneho papunta sa bahay sa huling pagkakataon upang kunin ang kanyang mga gamit. Wala si Tonyo doon. Pumunta siya kung saan kasama si Bianca, malamang ay nagdiriwang. Kalahati na ng bahay ang nakaimpake, mga kahon na may pangalan niya, mga bagong katalogo ng muebles sa countertop. Nagsimula na siyang mag-redecorate, binubura siya sa espasyo, bago pa man siya matapos lumipat. Sinalubong siya ni Sofia sa bahay gamit ang kanyang pickup truck. Magkasama nilang isinakay ang mga damit ni Nelia, ilang kahon ng personal na gamit, ilang naka-frame na larawan ng kanyang lolo, at ang baul. Mabigat ang baul. Noon pa man, hawak ni Nelia at Sofia ang magkabilang dulo at binuhat ito sa likod ng truck. Ano ba ang laman nito? Tanong ni Sofia. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa maong. Mga lumang gamit ni lolo. Mga katam, pait, ilang liyabe, karpintero at machinist siya. Itinatago niya lahat. Ang bigat, parang 1 tonelada. Solidong metal kasi. Ginawa para tumagal ang mga gamit noon. Tiningnan ni Sofia ang baul sa likod ng truck, pagkatapos ay ang bahay, at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Nelia. You deserve better than this, Nelia. Alam mo yan, di ba? Alam ko, umalis sila sa bahay nang hindi lumilingon. Sa rearview mirror, nakita ni Nelia ang dahan-dahang pagsara ng pinto ng garahe. Automatiko sa timer nito. Ang bahay ay nasa likuran niya. Paliit ng paliit. Ginugol niya ang 8 taon sa bahay na iyon. 8 taon ng pagluluto, paglilinis, pag-aayos, pagkumpuni, pakikipagkompromiso, paghingi ng tawad, at pagkukunwari. Ngayon, kay Tonyo na ito. Lahat, ang bahay, ang bakuran, ang mga bayarin sa mortgage, ang tumutulong gripo sa banyo sa itaas na hindi niya kailanman inayos. Lahat sa kanya, sa likod ng truck ni Sofia. Marahang umuugong ang kinakalawang na baul sa bawat lubak sa daan. Ang bigat nito ay nagbabago, ang lumang metal nito ay umuungol, at sa isang lugar sa loob nito, sa ilalim ng isang dobling sahig na walang sinumang gumalaw sa loob ng mahigit 1 dekada, may mga bagay na naghihintay na matagpuan. Ngunit hindi pa ito alam ni Nelia. Ang alam lang niya ay ang lahat ng pag-aari niya sa mundo ngayon ay kasya sa loob ng isang truck. Saan tayo? Tanong ni Sofia. Kahit saan. Basta malayo dito, sabi ni Nelia. Inabot ni Sofia ang kanyang kamay at pinisil ito. Pagkatapos ay nilakasan niya ang radyo at nagmaneho. Ang apartment ay nasa 2 palapag ng isang gusali na amoy panlinis at lumang carpet. Mayroon itong isang silid tulugan, isang banyo na may shower na inaabot ng 4 na minuto bago uminit, isang kusina na kasing laki ng isang pasilyo, at isang sala na may isang bintana na nakatanaw sa parking lot. Ang upa ay 16,000 piso bawat buwan. Iyon ang kaya ni Nelia. Tinulungan siya ni Sofia na magbuhat ng mga kahon sa makipot na hagdanan. 6 na beses silang umakyat baba. Sa huling pag-akyat, dinala nila ang baul ng magkasama at muntik nang mabitawan ni Sofia ang kanyang dulo sa 2 palapag. Sumpaman, parang may mga ladrilyo sa loob nito, sabi ni Sofia habang naghahabol ng hininga. Inilagay nila ang baul sa sulok ng sala sa tabi ng pader. Walang muebles na mapaglalagyan, walang estante o mesa, sulok lang. Ang apartment ay walang gamit. Mayroon si Nelia ng isang sleeping bag, isang unan, at isang maleta ng mga damit.
Tumayo si Sofia sa gitna ng walang lamang sala. Nakapamaywang. Pansamantala lang ito, sabi niya. Tumango si Nelia. Ngunit ang totoo, habang nakatayo sa apartment na iyon na may mga hubad na pader at sahig, hindi niya naramdaman na malalampasan niya ang anuman. Pakiramdam niya ay hungkag siya. Umalis si Sofia bandang 9:00 ng gabi matapos silang kumain ng take-out na nakaupo sa sahig. Niyakap niya si Nelia sa pinto at sinabing tumawag anumang oras, araw o gabi. Pagkatapos ay naiwan si Nelia na mag-isa. Ang unang linggo ang pinakamahirap. Pumapasok siya sa trabaho tuwing umaga, nakikipagpulong sa kanyang mga kliyente, gumagawa ng mga design board, naghahanap ng mga tela at kulay ng pintura. Magaling siya dito. Noon pa man ay magaling na siya dito. Ngunit wala ang kanyang puso dito. Lumipas ang mga araw na para bang pinapanood niya ang sarili mula sa labas ng kanyang katawan. Sa gabi, sa apartment, mas malala pa. Ang katahimikan ay parang pumipiga sa iyong mga tainga. Walang tunog ni Tonyo na nanonood ng telebisyon sa kabilang silid. Walang mga yapak, walang kalansing ng susi sa pinto. Tanging ang kanyang sariling paghinga at ang ugong ng refrigerator. Hindi niya tinawagan si Tonyo. Hindi niya tiningnan ang kanyang social media. Pinangako ito sa kanya ni Sofia. I-block mo siya sa lahat, sabi ni Sofia. Seryoso ako. Bawat platform, bawat app, hindi mo kailangang makita kung ano ang ginagawa niya. I-block ni Nelia si Tonyo. Ngunit ilang gabi, habang nakahiga sa kanyang sleeping bag sa sahig, iniisip pa rin niya. Hindi dahil gusto niyang bumalik si Tonyo. Alam niyang hindi niya gustong bumalik, kundi dahil paulit-ulit na pinapatakbo ng kanyang isip ang 8 taon. Hinahanap ang sandali kung saan nagkamali ang mga bagay. Hinahanap ang mga bagay na sana ay ginawa niya ng iba. Alam niyang ito ay isang bitag. Alam niyang hindi ito produktibo. Sinabi sa kanya ni Patricia, hindi ikaw ang sanhi nito. Huwag mong sayangin ang iyong lakas sa pag-iisip kung ano ang sana ay binago mo. Siya ang gumawa ng kanyang mga desisyon. Ngunit ang pag-alam sa isang bagay at ang pagdama sa isang bagay ay dalawang magkaibang bagay. Pagsapit ng 2 linggo, bumili si Nelia ng isang murang futon, isang maliit na mesa sa kusina, at 2 folding chair. Isinabit niya ang isang larawan sa dingding, isang larawan ng kanyang lolo na nakatayo sa harap ng kanyang pagawaan sa Pampanga. Suot ang kanyang canvas apron, nakangiti ng kanyang malawak at may puwang na ngiti. Iyon lang ang tanging palamuti sa buong apartment. Isang Huwebes ng gabi, pagkatapos ng isang napakahabang araw ng mga pulong sa kliyente na walang patutunguhan, umuwi si Nelia at umupo sa futon at tinitigan ang baul. Nakaupo ito sa sulok na iyon mula noong lumipat siya. Hindi niya ito binuksan, hindi hinawakan. Nakatayo lang ito doon, tulad ng pagkakaupo nito sa garahe ni Tonyo sa loob ng 8 taon binalewala at minamaliit. Tumayo siya at lumapit dito. Matigas ang mga trangka. Ang kaliwa ay laging sumasabit. Pinindot niya ito gamit ang kanyang hinlalaki sa paraang itinuro sa kanya ng kanyang lolo ng paanggulo at bumukas ito. Umirit ang takip habang itinaas niya ito. Sa loob, ang itaas na tray ay nakaayos. Tulad ng dati. Mga katam, maliliit na may hawakang kahoy na kuminis na sa mga dekada ng paggamit. Mga pait na may dulo na tanso, mga liyabe sa 4 na magkakaibang sukat, isang maliit na lebel ng karpintero na may berdeng bula. Ang lahat ay luma, mabigat, at amoy metal at langis ng kahoy. Kinuha ni Nelia ang isa sa mga katam at pinaglaruan ito sa kanyang mga kamay. Naalala niya noong nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa pagawaan ng kanyang lolo, pinapanood siyang gamitin ang katam sa isang piraso ng nara. Ang manipis na hibla ng kahoy ay gumugulong mula sa talim. Siguro ay 7 taong gulang siya. Pinahintulutan siyang subukan, ginagabayan ang kanyang mga kamay. Sinasabihan siyang dahan-dahan lang at hayaan ang kasangkapan na gawin ang trabaho. Alam ng kasangkapan kung ano ang ginagawa ni Nelia, sabi niya dati. Kailangan mo lang kumapit at magtiwala. Ibinalik niya ang katam at inalis ang itaas na tray. Sa ilalim nito ay ang mas malalim na bahagi na naglalaman ng mas malalaking kasangkapan. Mga martilyo, isang mano-manong barena, isang set ng socket wrenches,
at isang natitiklop na ruler. Inabot niya at inayos ang mga martilyo. At doon niya naramdaman, gumagalaw ang ilalim ng tray. Hindi gaanong kalaki. Isang bahagyang paggalaw lang, na parang nakapatong ito sa isang bagay sa halip na nakapirmi. Pinindot niya ito at bahagya itong lumubog. Inalis niya ang buong tray at inilagay sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya sa loob ng katawan ng baul. Normal ang itsura ng ilalim. Metal na pininturahan ng pula, katulad ng sa labas. Ngunit nang pinindot niya ang dulong kaliwang bahagi, bahagyang umangat ang kanang bahagi, isang maliit na angat. Isa itong dobleng sahig. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Nelia. Ginamit niya ang kanyang mga daliri sa gilid hanggang sa makahanap siya ng isang maliit na uka na sapat lang para sa dulo ng daliri. Hinila niya ito at umangat ang panel ng dobleng sahig. Sa ilalim, mayroong isang espasyo na mga 3 pulgada, ang lalim na sumasakop sa buong haba ng baul. At sa espasyong iyon, nakabalot sa lumang tela at katad, ay mga bagay na hindi pa niya nakikita noon. Mayroong 3 supot na katad na tinalian ng pisi, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may bisagra na tanso, at isang nakatuping papel na naninilaw na sa katagalan, nakasulat sa isang sulat kamay na kilalang kilala niya. Ang sulat kamay ng kanyang lolo. Maingat niyang binuklat ang papel. Malalim ang mga tupi. Bahagyang kupas na ang tinta. Ngunit nababasa pa rin. Nakasulat dito, "Mahal kong Nelia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako, at kinailangan mong mahanap kung ano ang narito. Buong buhay kong kinolekta ang mga bagay na ito. Ang ilan ay natagpuan ko. Ang ilan ay ibinigay sa akin. Ang ilan ay ipinagpalit ko. Sa'yo na ang mga ito ngayon. Huwag mong ibenta maliban na lang kung talagang kailangan mo. At kung gagawin mo, humanap ka ng isang taong alam ang halaga nito. Hindi sa isang pawn shop, hindi sa isang tiyangge. Isang taong nakakaintindi. Mahal kita, apo. Ikaw ang palaging pinakamahalaga kong yaman. Lolo, Hernan." 3 beses binasa ni Nelia ang sulat. Nanlabo ang kanyang mga mata. Idinikit niya ang papel sa kanyang dibdib at umupo sa sahig sa tabi ng baul ng matagal. Pagkatapos, gamit ang maingat na mga kamay, binuksan niya ang unang supot na katad. Sa loob ay isang relo de bolsilyo. Hindi lang basta relo, gawa ito sa ginto. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya na may nakaukit na disenyo ng isang tren at isang hanay ng mga bundok. Ang salamin ay orihinal, walang basag. Sa likod, may maliliit na letrang nakasulat. Waltham 1878. Binuksan niya ang pangalawang supot. Sa loob ay mga barya, mga lumang barya, makakapal at mabibigat, sa iba't ibang sukat. Ang ilan ay may mga petsa na halos hindi na niya mabasa. Isa sa mga ito, isang malaking gintong barya, ay may nakatatak na taong 1854. Ang pangatlong supot ay naglalaman ng isang bagay na nakabalot sa isang piraso ng malambot na chamuis. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay isang set ng maliliit na instrumentong pang-opera na nakalatag sa isang leather case. Sila ay delikado, tumpak, at halatang napakatanda na. Isang card sa loob ng case ang may nakasulat, "Field Surgical Kit, circa 1863. Ang kahon na may bisagra na tanso ay naglalaman ng mga kasangkapang gawa sa kamay. Maliliit, magagandang kasangkapan na may hawakang gawa sa buto at walnut. Bawat isa ay may tatak ng gumawa na nakatatak sa metal. Isang maliit na H sa loob ng isang hugis na diamante." Umupo si Nelia na napapaligiran ng lahat ng ito. Ang mga bagay na ito na naghihintay sa kanya sa madilim na kailaliman ng isang kinakalawang na baul habang bumabagsak ang kanyang pagsasama. Habang nililimas ng kanyang asawa ang kanilang tahanan, habang natutulog siya sa sahig at kumakain ng take-out ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sofia. "Sofia," sabi niya, at nanginginig ang kanyang boses sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. "May kailangan akong ipakita sa iyo." Dumating si Sofia kinabukasan bago ang kanyang shift sa ospital. Tumayo siya sa sala ni Nelia, nakatingin sa koleksyon na nakalatag sa mesa sa kusina at hindi siya nagsalita ng halos isang buong minuto. "Nelia."
Sa wakas ay sabi niya, "Ano ang lahat ng ito? Hindi ko alam ng eksakto." Iyon ang problema. Alam kong luma sila. Alam kong kinolekta sila ni Lolo sa loob ng mga dekada, pero hindi ko alam kung magkano ang halaga nila. Maingat na kinuha ni Sofia ang relo de bolsilyo, pinaglaruan ito sa kanyang mga kamay. Saan niya nahanap ang mga ito? Karamihan sa mga estate sale. Dati siyang nagmamaneho sa buong Luzon para pumunta sa mga farm auction at estate liquidation. Nagrereklamo dati ang lola ko tungkol dito. Sabi niya, mas marami pa siyang oras sa mga benta ng mga patay kaysa sa bahay. Matalinong babae ang lola mo. Ngumiti si Nelia. Ito ang unang totoong ngiti na naramdaman niya sa loob ng maraming linggo. Kailangan kong ipa-appraise ang mga ito, sabi ni Nelia. Pero hindi ko alam kung sino ang tatawagan. Sabi sa sulat ni Lolo, hindi sa isang pawn shop, hindi sa isang tiyangge, isang taong nakakaintindi. Nag-isip sandali si Sofia. Ang tito ko ay dating nangongolekta ng mga barya. Dinala niya ang kanyang mga gamit sa isang lalaki sa eskolta. Isang antigong dealer. Matanda na. Matagal na sa negosyo. Hayaan mong kunin ko ang pangalan para sa iyo. Nang hapong iyon, nakuha ni Nelia ang pangalan. Ginoong Roman Valdez. Nagpapatakbo siya mula sa isang makipot na tindahan na tinatawag na Valdez Rare Antiques and Estate Appraisals na nakasiksik sa pagitan ng isang dry cleaner at isang kainan sa may Quiapo. Tumawag si Nelia at gumawa ng appointment para sa susunod na araw. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga siya sa kanyang futon. Nakatitig sa kisame. Iniisip ang kanyang lolo. Si Hernan Franklin ay isang tahimik na tao. Nagtrabaho siya bilang isang machinist sa isang pagawaan sa loob ng 32 taon. At tuwing weekend, gumagawa siya ng mga muebles sa kanyang pagawaan sa likod ng bahay. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa pera. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa yaman. Isinusuot niya ang parehong work boots hanggang sa masira ang mga ito at minaneho niya ang parehong pickup sa loob ng 15 taon. Ngunit naglalakbay siya tuwing weekend. Ang mga estate sale na iyon, ang mga auction, ang mga mahahabang biyahe sa probinsya. Ang lola ni Nelia, na pumanaw bago si Hernan, ay nagsasabing, ang lolo mo ay umuuwi na may dalang basura at nakangiti. Ang hindi alam ng lahat, kahit na ang ina ni Nelia na si Denise, ay si Hernan Franklin, ay tahimik na bumubuo ng isa sa mga pinakakahanga-hangang pribadong koleksyon sa bansa, at itinago niya ang lahat sa loob ng isang baul. Kinabukasan, isinuot ni Nelia ang kanyang asul na wrap dress. Iyong isinusuot niya kapag gusto niyang maramdaman na siya ang kanyang sarili at nagmaneho papunta sa Valdez Rare Antiques na dala ang baul sa likurang upuan. Si Ginoong Valdez ay isang payat na lalaki na may salamin na wire-rimmed at isang puting balbas na maikli ang gupit. Dahan-dahan siyang kumilos na parang sinasadya. Tulad ng mga taong ginugol ang kanilang buhay sa paghawak ng mga bagay na madaling masira. Ang kanyang tindahan ay masikip, ngunit organisado. Mga estanteng salamin ang naglalaman ng mga alahas, kubyertos, at maliliit na figurin. Ang mga pader ay nagpapakita ng mga naka-frame na mapa at mga lumang litrato. Ginang Carter, sabi niya pagpasok niya. Opo. Salamat po sa pagtanggap sa akin sa maikling paunawa. Pakipasok po. Dinala ni Nelia ang baul sa mahabang kahoy na counter sa likod ng tindahan. Ibinaba niya ito at binuksan. Inalis ang itaas at ibabang tray upang ipakita ang dobleng sahig. Pagkatapos ay inilatag niya ang mga supot na katad, ang kahon at ang sulat ng kanyang lolo. Nagsuot si Ginoong Valdez ng isang pares ng guwantes na cotton. Una niyang kinuha ang relo de bolsilyo. Sa loob ng 5 segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang magalang at propesyonal na katahimikan ay napalitan ng isang bagay na mas matalas. Inilapit niya ang relo sa kanyang mukha. Dahan-dahang iniikot, sinusuri ang mga ukit, ang salamin, ang mekanismo na nakikita sa likod. Saan ninyo ito nakuha? Tanong niya. Buong buhay siyang nangolekta ng mga bagay. Nakatago ang mga ito sa baul. Maingat na ibinaba ni Ginoong Valdez ang relo at kinuha ang mga barya. Isa-isa niyang sinuri ang mga ito gamit ang isang jeweler's lupe.
Matatag ang kanyang mga kamay, ngunit napansin ni Nelia ang isang bahagyang tensyon sa kanyang mga balikat. Ang uri ng tensyon na ipinapakita ng isang tao kapag sinusubukan niyang manatiling kalmado. Ginugol niya ang 45 minuto sa pagsusuri sa lahat. Ang surgical kit, ang mga kasangkapang gawa sa kamay, ang mga barya, ang relo. Nagsulat siya sa isang papel, itinatala ang mga petsa, mga marka ng gumawa, at mga pagtatasa sa kondisyon. Nang marating niya ang mga kasangkapang gawa sa kamay sa kahon, ibinaba niya ang kanyang lupe at tinanggal ang kanyang salamin. Ginang Carter, alam niyo ba kung ano ang mga ito? Mga lumang kasangkapan. Ang mga ito ay mga kasangkapang pangkarpintero na gawa sa kamay ni Placido Pineda. Siya ay isang malayang panday sa Pampanga noong kalagitnaan ng 1800s. Gumagawa siya ng mga kasangkapan para sa ibang mga manggagawa at para sa mga pagawaan sa mga hasyenda. Napakabihira ng kanyang mga gawa. Mayroon sigurong 12 kilalang piraso ni Pineda na umiiral. Mayroon kayong 4. Sigantura, naramdaman ni Nelia na bahagyang umikot ang silid. Ang relo ay isang 1878 Waltham railroad grade na halos bago pa. Ang mga barya ay kinabibilangan ng isang 1854 Spanish doubloon na kung makapasa sa grading tulad ng inaasahan ko ay may malaking halaga. Ang surgical kit ay isang set mula sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano at batay sa mga marka, malamang na ginamit ng isang siruhano ng hukbong Amerikano. Huminto siya. Ginang Carter, madimpat 7 taon na ako sa negosyong ito. Nag-appraise na ako ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang pribadong koleksyon na tulad nito na binuo ng isang tao. Ang inyong lolo ay may pambihirang mata. Magkano? Tanong ni Nelia. Magkanong ni Nelia? Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Tumingin si Ginoong Valdez sa kanyang mga tala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nelia sa ibabaw ng kanyang salamin. Isang konserbatibong pagtatantya, at ibig kong sabihin ay konserbatibo, isinasaalang-alang ang kasalukuyang mga halaga sa auction at ang kondisyon ng mga piraso. Ang kabuuang halaga ng koleksyong ito ay humigit kumulang 200 milyong piso. Ang numero ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Hindi na pasinghap si Nelia. Hindi siya sumigaw. Umupo siya sa kahoy na upuan sa tabi ng counter at ipinatong ang parehong mga kamay sa ibabaw upang patatagin ang sarili. Tinitigan niya ang baul, ang kinakalawang UP, kupas na pulang baul na hinamak ni Tonyo sa bawat taon ng kanilang pagsasama. Ang nag-iisang bagay na hindi niya gusto. 200 milyong piso. Iminumungkahi ko. Marahang pagpapatuloy ni Ginoong Valdez na ilagay ninyo agad ang mga bagay na ito sa isang bonded storage facility. Maaari akong magbigay ng mga referral. At kapag handa na kayong pag-usapan ang mga pagpipilian, kung iyon man ay pagbebenta ng mga individual na piraso sa auction, pagbebenta ng koleksyon bilang isang buo, o pagsiguro nito para sa pribadong pagpapakita, maikokonekta ko kayo sa mga tamang tao. Kailangan kong mag-isip, sabi ni Nelia. Siyempre, huwag kayong magmadali, ngunit pakiusap. Ginang Carter, ingatan ninyo ang mga ito. Ang mga kasangkapan ni Pineda pa lang ay mga piraso na pangmuseo. Kung makalabas ang balita, naiintindihan ko. Inimpake niya ang lahat pabalik sa baul nang may parehong pag-iingat na ginamit ng kanyang lolo nang ilagay niya ang mga ito doon maraming taon na ang nakalipas. Nagpasalamat siya kay Ginoong Valdez na nagpilit na ihatid siya sa kanyang kotse at panoorin siyang umalis. Sa kotse, umupo si Nelia sa parking lot sa loob ng 10 minuto nang hindi gumagalaw. Pagkatapos ay tinawagan niya ang 2 tao. Una, si Sofia. Totoo, sabi ni Nelia, 200 milyon. Napakatahimik ni Sofia nang matagal kaya inakala ni Nelia na naputol ang tawag. Sabihin mo ulit yan, bulong ni Sofia. 200 milyong piso, ang relo, ang mga barya, ang mga kasangkapan, lahat. Ang lolo ko ay nakaupo sa isang kayamanan at itinago niya ito sa isang baul. Nelia, kilala ko ang lolo mo, iba talaga siya. Talaga. Ang pangalawang tawag ay kay Attorney Patricia Ocampo.
Patricia, si Nelia ito. Kailangan kong makipagkita sa iyo sa lalong madaling panahon. May nagbago. Agad na naging alerto ang boses ni Patricia. Nagbago paano? May nahanap ako sa baul. Iniwan sa akin ng lolo ko ang isang koleksyon ng mga antigo na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Tahimik ang linya sandali. Pagkatapos ay nagsalita si Patricia sa kanyang kalmado at sinusukat na tono. Huwag mong sabihin kahit kanino pa. Huwag kang mag-post ng anuman online. Huwag mong kontakin si Tonyo. Pumunta ka sa aking opisina bukas ng 8:00 ng umaga. Kailangan nating pag-usapan kung paano ito protektahan. Nakaplano na. Nelia, magandang balita ito. Ngunit kailangan nating hawakan ito ng maingat. Final na ang diborsyo. Ngunit may mga pagkakataon kung saan maaaring subukang hamunin ng isang dating asawa ang isang settlement kung may mga bagong ari-arian na lumabas. Kailangan nating siguraduhin na ang bawat piraso nito ay hindi matitinag. Pinirmahan niya ito. Ayaw niya sa baul. Nasa record. Alam ko. At pabor sa atin iyon. Ngunit hayaan mong suriin ko ang lahat. Gusto kong ilak ito ng mahigpit na kahit si Lance Guevara ay hindi ito magagalaw. Nang gabing iyon, umupo si Nelia sa kanyang futon na may baul sa kanyang paanan at ang sulat ng kanyang lolo sa kanyang mga kamay. Binasa niya ito ng isang beses pa. Mahal kita, apo. Ikaw, ang palaging pinakamahalaga kong yaman. Maingat niyang itinupi ang sulat at ibinalik sa loob ng baul. Pagkatapos ay isinara niya ang takip. Pinindot ang matigas na trangka hanggang sa mag-click ito at natulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog siya ng mahimbing sa buong gabi. Ang opisina ni Attorney Ocampo, tuwing 8:00 ng umaga, ay may pakiramdam ng isang lugar kung saan nangyayari ang mga seryosong bagay. Ang mga blinds ay bahagyang nakabukas, nagpapasok ng maputlang asul na liwanag. Isang pitsel ng kape ang nakapatong sa gilid na mesa. Nasa kanyang mesa na si Patricia. 2 folder ang nakabukas sa harap niya, suot ang kanyang salamin sa pagbasa, may hawak na panulat. Umupo si Nelia sa tapat niya, suot ang kanyang maroon blazer at isang pares ng plantsadong itim na slacks. Dala niya ang nakasulat na pagtatansya ng appraiser sa isang sobre. Ibinigay niya ito sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang binasa ito ni Patricia. 2 beses. Pagkatapos ay ibinaba. 200 milyong piso. Sabi ni Patricia, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Hinayaan niyang manatili ang numero sa hangin. Narito ang kailangan nating pag-usapan, pagpapatuloy ni Patricia. Sa property settlement, ang baul ay nakalista bilang iyong personal na gamit. Inilarawan bilang, at sinisipi ko mula sa dokumento, isang antigong baul na metal, walang makabuluhang halaga sa pera. Hindi ito tinutulan ng abogado ni Tonyo. Si Tonyo mismo ang nag-waive ng anumang karapatan dito ng nakasulat. Kaya hindi niya ito mahahabol? Sa legal, hindi. Final na ang hatian. Ang mga personal na ari-arian ay nailaan na. Tinanggap niya ang mga tuntunin. Ngunit nakakita na ako ng mga dating asawa na sumusubok ng mga malikhaing argumento kapag lumabas ang ganitong kalaking pera. Nag-aakusa sila ng pandaraya, mga nakatagong ari-arian, maling representasyon. Halos hindi nagtatagumpay ang mga paratang na iyon kapag malinaw na isiniwalat at iwinaksi ang ari-arian. Ngunit maaari itong maging magastos at nakaka-stress na labanan. Kaya ano ang gagawin ko? Manahimik ka muna. Sa susunod na 6 na buwan, huwag mong sasabihin ito sa sino man maliban sa akin at sa kung sino man ang nasabihan mo na. Alam ni Sofia. Okay lang si Sofia. May iba pa? Wala na. Mabuti. Panatilihin mo yan. Ipasusuri ko sa isang kasamahan sa asset protection ang lengguwahe ng divorce settlement. Kung kailangan nating mag-file ng anumang karagdagang dokumentasyon para patibayin ang iyong karapatan, gagawin natin ito ng maaga. Gusto ko ring magbukas ka ng isang trust. Hindi isang personal na account. Isang trust. Nagbibigay ito ng isang layer ng proteksyon at pinapanatiling hiwalay ang mga ari-arian sa anumang maaaring pagtalunan. Maingat na nakinig si Nelia at nagsulat sa isang maliit na pad na dala niya. Ngayon, sabi ni Patricia, sumandal sa kanyang upuan, ano ang gusto mong gawin sa pera?
Iniisip na ito ni Nelia mula nang umalis siya sa tindahan ni Ginoong Valdez. Ayokong ibenta lahat ng sabay-sabay. Sabi ni Ginoong Valdez. Mga piraso na pangmuseo ang mga kasangkapan ni Pineda. Gusto kong itago ang mga iyon, kahit sa ngayon. Siguro ipahiram sa isang museo kalaunan. Magugustuhan iyon ng lolo ko. Magugustuhan iyon ng lolo ko. Tumango si Patricia. Ang iba. Ang relo, ang mga barya, ang surgical kit. Ibebenta ko sa pamamagitan ng isang kagalang-galang na auction house kapag tama na ang panahon, sabi ni Ginoong Valdez. Maaari siyang magpayo kung kailan. Samantala, gusto kong gamitin ang ilan sa settlement money na mayroon na ako kasama ang isang maliit na bahagi mula sa isang pribadong pagbebenta ng isa sa mga barya para simulan ng maayos ang aking negosyo. Anong uri ng negosyo? Isa akong interior designer. 6 na taon na akong nag-freelance, tinatanggap ang anumang trabaho na makukuha ko. Maliliit na trabaho, mga silid sa bahay, home staging para sa mga ahente ng real estate. Ngunit lagi kong pinangarap na magbukas ng sarili kong kumpanya. Isang tunay na studio na may mga empleyado, mga kliyenteng komersyal, ang uri ng mga proyekto na nagbabago kung paano nararamdaman ang mga espasyo para sa daan-daang tao. Pinag-aralan siya ni Patricia sandali. Napag-isipan mo na ito. Marami akong gabing walang ginagawa sa isang maliit na apartment. Ang pag-iisip lang ang tanging bagay na kaya kong bayaran. Mabuti, libre ang pag-iisip at malaki ang balik nito sa huli. Sa sumunod na 2 linggo, sinimulan ni Nelia ang plano. Nakipagtulungan siya sa isang financial advisor na inirekomenda ni Patricia, isang babaeng nagngangalang Helen Cruz, na dalubhasa sa biglaang pamamahala ng yaman. Tinulungan ni Helen si Nelia na mag-set up ng trust. I-diversify ang isang bahagi ng pondo sa mga pamumuhunan at lumikha ng isang budget para sa paglulunsad ng negosyo. Ang pinakamahalaga, sabi sa kanya ni Helen, ay huwag baguhin ang iyong nakikitang lifestyle ng biglaan. Mamuhay ka sa loob ng iyong freelance income sa ngayon. Hayaang lumago ang negosyo ng natural kapag nagsimula ka ng magpakita ng kita mula sa kumpanya. Saka mo ayusin ang iyong paggasta. Mukha itong natural. Hindi ito nakakaakit ng pansin. Sinunod ni Nelia ang plano ng may katumpakan. Hindi siya bumili ng bagong kotse. Hindi siya lumipat mula sa maliit na apartment. Hindi pa. Patuloy siyang tumanggap ng mga freelance na kliyente sa araw. Ngunit sa gabi at tuwing weekend, mayroon siyang itinatayo. Nakahanap siya ng isang commercial space sa Katipunan. Isang 900 square foot na storefront na may matataas na bintana at orihinal na sahig na kahoy. Ilang buwan na itong bakante at binigyan siya ng may-ari ng isang makatarungang lease. Kumuha siya ng isang kontratista para pinturahan muli ang loob puting pader, malinis na linya, eksakto ang estetikong gusto niya para sa kanyang studio. Umorder siya ng mga muebles, mga drafting table, mga estante para sa mga sample, isang lugar para sa pulong ng mga kliyente na may bilog na mesa at 4 na upuan na may asul na tela. Pinangalanan niya ang kumpanya na Hernan Design Co. bilang parangal sa kanyang lolo. Dumaan si Sofia habang itinatayo ang studio, may dalang mga sandwich at kape. Tumayo siya sa gitna ng hindi pa tapos na studio, nakatingin sa paligid ng may malalaking mata. Ginagawa mo talaga ito, sabi ni Sofia. Ginagawa ko talaga. Nelia, sobrang proud ako sa'yo. Puputok na yata ako. Huwag naman. Kakapare-finish ko lang ng sahig. Tumawa si Sofia. At tumawa rin si Nelia. At maganda ang pakiramdam. Parang isang tunog na ilang buwan na niyang hindi naririnig. Nag-post si Nelia ng isang tahimik na anunsyo sa kanyang professional network page. Walang bongga. Isang simpleng post lang na may larawan ng pinto ng studio, bagong pintura na may pangalang Hernan Design Co. na naka-stencil sa berdeng letra. Sa loob ng 1 linggo, mayroon siyang 3 katanungan. Isa ay isang may-ari ng restaurant na gustong i-redesign ang kanyang dining room. Isa ay isang mag-asawa na nagre-renovate ng isang lumang bahay. At isa, iyong nagpaupo kay Nelia sa kanyang bagong drafting table at nagpatitig sa email sa loob ng 5 minuto ay mula sa isang property development group
na naghahanap ng isang designer para sa mga interior ng isang bagong boutique hotel na itinatayo sa may Manila Bay. Ang email ay mula sa arkitekto ng proyekto. Ang pangalan niya ay Carlo Mendoza. Nakita namin ang iyong portfolio at sa tingin namin ay bagay ang iyong estilo sa proyektong ito, nakasulat sa email. Ang hotel ay may 24 na silid, isang lobby, isang restaurant at 2 event space. Pwede ka bang makipagkita para pag-usapan? 3 beses binasa ni Nelia ang email. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tinawagan si Sofia. Sofia, nakatanggap ako ng inquiry para sa isang hotel project. Isang hotel? Buong hotel? 24 na silid, lobby, restaurant, event spaces. Nelia Hernan Carter, mas mabuting sabihin mong oo sa meeting na yan. Sumagot na ako. Hindi sinabi ni Nelia kay Sofia ang tungkol sa paninikip ng kanyang dibdib, ang maliit na boses na nagsasabing hindi pa siya handa, na masyado siyang maliit para dito, na siya ay isang babae lamang sa isang maliit na apartment na may futon at isang baul. Hindi niya binanggit ang boses dahil napagdesisyonan niya. Habang nakaupo sa opisina ni Patricia, na may maputlang asul na liwanag na bumabagsak sa mesa, natapos na siyang makinig dito. Ginugol ng kanyang lolo ang isang buong buhay sa tahimik na pagkolekta ng mga kayamanan na hindi pinapansin ng mundo. Itinago niya ang mga ito, hindi dahil ikinahihiya niya ang mga ito, kundi dahil nagtiwala siya na ang tamang tao ang makakahanap sa mga ito sa tamang panahon. Gagawin din ni Nelia ang parehong bagay. Magtatayo siya ng isang bagay na mahalaga, isang bagay na totoo, at gagawin niya ito ng napakatahimik na kapag napansin na ng sinuman, ito ay masyado ng malaki para baliwalain. Pinatay niya ang ilaw sa kanyang studio, nilak ang pinto sa harap, at naglakad papunta sa kanyang kotse. Ang hangin sa gabi ay malamig. Ang kalye ay tahimik. Nagmaneho siya pauwi sa kanyang maliit na apartment, nag-init ng natirang sopas, at umupo sa kanyang mesa sa kusina, kasama ang kanyang laptop. Tinitingnan ang mga interior ng mga boutique hotel mula sa buong mundo. Nagtrabaho siya hanggang hating gabi. Pagkatapos ay natulog siya. Walang nakakaalam tungkol sa 200 milyong piso. Hindi kailangan. Hindi pa. 6 na buwan ang nagbago sa lahat. Naalala ni Nelia na nabasa niya sa isang lugar na karamihan sa mga tao ay labis na tinatantya ang magagawa nila sa isang linggo at minamaliit ang magagawa nila sa loob ng 6 na buwan. Madalas niyang naiisip iyon sa mga unang buwan ng pagpapatakbo ng Hernan Design Co. Dahil bawat linggo ay tila maliit. Ngunit ang kabuuan ay nakakagulat. Ang redesign ng restaurant ang unang natapos na proyekto. Ang may-ari, isang lalaking nagngangalang Mang Otis, na nagpapatakbo ng isang restaurant ng lutong bahay sa loob ng 20 taon, ay nagbigay sa kanya ng buong kalayaan sa paglikha. Ginawa ni Nelia ang isang pagod at madilim na lugar na maging isang mainit at kaakit-akit na espasyo. Bagong upholstery sa malalim na berde at asul, mga custom na ilaw, isang accent wall na gawa sa reclaimed na kahoy mula sa isang lumang bahay sa Batangas. Umiyak si Mang Otis nang makita niya ito. Literal siyang tumayo sa gitna ng sarili niyang restaurant at umiyak. Ito ang lagi kong gustong itsura nito, sabi niya sa kanya. Wala lang akong mga salita para dito. Ang proyektong iyon ay nagdulot ng 2 pang referral, pagkatapos ay 3 pa. Ang Hernan Design Co. ay hindi lang lumalago, ito ay nagkakaroon ng reputasyon. Ngunit ang proyekto ng hotel ang nagbago sa laki ng lahat. Unang nakilala ni Nelia si Carlo Mendoza sa isang coffee shop malapit sa construction site. Iminungkahi niya ang kape sa halip na isang formal na pulong sa opisina na pinasalamatan niya. Mas naging komportable ang pakiramdam. Si Carlo ay matangkad. May malalim na kayumangging balat, maikling gupit na buhok, at isang tahimik na kumpiyansa na hindi nagpapapansin. Nakasuot siya ng asul na button-down, nakatupi ang manggas hanggang siko, at nang makipagkamay siya kay Nelia, ang kanyang hawak ay matatag ngunit hindi agresibo. Tinitingnan niya siya sa mata kapag nagsasalita, at nakikinig siya kapag nagsasalita si Nelia, tunay na pakikinig. Ang uri ng pakikinig kung saan ang kausap ay hindi lang naghihintay ng pagkakataon niyang magsalita. Nahanap ko ang iyong portfolio sa pamamagitan ng isang kasamahan.
sabi niya. Ang renovation ng lumang bahay na ginawa mo sa Calle Alden. Iyon ang pinakamahusay na residential interior work na nakita ko sa lungsod na ito sa loob ng maraming taon. Salamat. Passion project iyon. Kitang-kita. Iyon ang gusto namin para sa hotel na ito. Hindi cookie-cutter na disenyo. Isang bagay na may personalidad, isang bagay na nagpaparamdam sa mga tao na may kaluluwa ang gusali. Nag-usap sila ng 2 oras tungkol sa hotel, tungkol sa pilosopiya ng disenyo, tungkol sa lugar at kung ano ang kailangan nito. Idinisenyo ni Carlo ang labas ng gusali na may mga sanggunian sa kasaysayan ng pandaragat ng lugar. Iminungkahi ni Nelia ang mga interior na umaakma dito nang hindi halatang halata mga kulay na hango sa dagat at kalangitan. Hindi isang literal na asul at puting scheme, kundi mga banayad na pahiwatig, lokal na sining sa bawat silid na kinumisyon mula sa mga artist sa komunidad. Sumandal si Carlo sa kanyang upuan at ngumiti, ang unang buong ngiti na nakita niya mula sa kanya. Naiintindihan mo kung ano ang sinusubukan naming gawin, sabi niya. Naiintindihan ko kung ano ang gustong maging ng gusaling ito. Kailangan lang nito ng isang taong maglalabas nito. Pinirmahan ang kontrata 2 linggo pagkatapos. Ito ang pinakamalaking proyekto na tinanggap ni Nelia. At kinailangan niyang palakihin ang kanyang team. Kinuha niya si Janine Pryor, isang 26 taong gulang na nagtapos sa design school na nag-apply sa kumpanya na may sulat kamay na cover letter at isang portfolio na puno ng matalino at mapamaraang solusyon para sa maliliit na espasyo. Lumaki ako sa isang 2 silid na apartment kasama ang 4 na kapatid, sabi ni Janine kay Nelia sa interview. Natutunan ko na ang disenyo ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng malaking espasyo. Ito ay tungkol sa paggawa ng anumang espasyo na maramdaman mong sa iyo. Kasama si Janine at isa pang assistant, isang logistics coordinator na nagngangalang Ruben Flores, ang Hernan Design Co. ay naging isang tunay na team mula sa isang one-woman operation. Nagtatrabaho sila ng mahabang oras sa studio sa Katipunan, nagkakalat ng mga sample ng tela sa mga drafting table, nagde-debate sa paglalagay ng mga muebles, gumagawa ng mga mood board na sumasakop sa buong pader sa likod. Sa gitna ng lahat ng ito, binili ni Nelia ang townhouse. Nasa Prospect Lane ito sa isang kapitbahayan na dati niyang dinadaanan papunta sa mga pulong sa kliyente. Laging hinahangaan ang mga kalye na may hanay ng mga puno at ang mga brick facade. Ang townhouse ay may 3 silid tulugan, isang maliit na hardin sa likod, orihinal na crown molding, at isang tanawin ng parke mula sa balkonahe sa 2 palapag. Kailangan itong ayusin, na ayos lang. Alam na alam ni Nelia kung ano ang gagawin dito. Binayaran niya ito ng cash. Ang pera ay nagmula sa trust, maingat na inayos upang ang pagbili ay malinis at hindi masusundan sa anumang maaaring magdulot ng mga tanong. Si Helen Cruz ang nag-asikaso ng mga detalye. Ang unang inilagay ni Nelia sa bagong townhouse, bago ang mga muebles, bago ang mga kurtina, bago ang anupaman, ay ang baol. Inilagay niya ito sa estante sa sala, kung saan tumatama ang liwanag mula sa bintana sa harap tuwing umaga. Sabado ang araw ng paglipat. Dumating si Sofia kasama ulit ang kanyang truck. At sa pagkakataong ito, mas marami nang ililipat. Nag-ipon na si Nelia ng mga gamit sa nakalipas na 6 na buwan. Ang futon na idinonate niya, isang tunay na kama, mga gamit sa kusina, mga libro, mga materyales sa trabaho, mula sa sleeping bag sa sahig hanggang sa isang townhouse sa Prospect Lane, sabi ni Sofia, nakatayo sa bagong kusina sa loob ng 6 na buwan. Hindi ito tungkol sa pera, sabi ni Nelia. Alam ko, ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na akin. Isang bagay na walang sinumang makakakuha. Tiningnan ni Sofia ang kanyang matalik na kaibigan na nakatayo sa kanyang bagong kusina na nakasuot ng pulang sweater at maong at may nakita siyang matagal na niyang hindi nakikita. Hindi kaligayahan, pero malapit doon. Katatagan. Layunin, ang itsura ng isang taong alam kung saan siya patungo. Ang proyekto ng hotel ang kumonsumo sa karamihan ng oras ng trabaho ni Nelia sa susunod na 3 buwan. 2 beses sa isang linggo sila nagkikita ni Carlo.
Minsan sa site, minsan sa kanyang studio, upang suriin ang pag-unlad. Nagkaroon sila ng isang shorthand, tulad ng mga taong nagtatrabaho nang malapitan sa isang bagay na pareho nilang pinahahalagahan. Magpapadala siya ng isang larawan ng isang detalye ng istruktura at sasagot siya ng isang swatch ng tela na umaalingaw-ngaw dito. Mag-sketch siya ng isang layout at maglalagay siya ng mga tala tungkol sa mga linya ng paningin at natural na liwanag. Hindi sila kailanman nag-usap tungkol sa kanilang mga personal na buhay sa mga pulong sa trabaho. Ngunit pagkatapos ng isang pagbisita sa site isang Martes, habang pabalik sa kanilang mga kotse sa ilalim ng hapon na araw, nabanggit ni Carlo na kamakailan lang siyang nakipaghiwalay sa isang mahabang relasyon. 3 taon, sabi niya. Magkaiba ang gusto namin. Gusto kong magtayo ng buhay. At gusto niyang manatili ang sa kanya kung ano ito. Tumango si Nelia. Naiintindihan niya ang ganoong hindi pagkakatugma. Ikaw? Tanong niya. Kung hindi mo mamasamain, kamakailan lang nagdiborsyo. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Kailangan. Yun. Hindi na siya nagtanong pa. At pinasalamatan niya iyon. Tumango lang siya, sinabing, naiintindihan ko, at pumunta sila sa kani-kanilang mga kotse. Ngunit may nagbago. Hindi biglaan. Parang isang pinto na bahagyang bumukas. Hindi sapat para makadaan, ngunit sapat para makapasok ng kaunting hangin. Hindi naghahanap ng pag-ibig si Nelia. May trabaho siyang dapat gawin. Isang kumpanyang dapat itayo, isang buhay na dapat muling buuin. Ngunit may mga napapansin siyang bagay tungkol kay Carlo. Ang paraan ng pagtrato niya sa mga construction worker na may parehong paggalang na ipinapakita niya sa mga kliyente. Ang paraan ng pagdadala niya ng isang luma ng kopya ng isang koleksyon ng tula sa kanyang messenger bag. Ang paraan ng pagdadala niya ng kape para sa buong team kapag bumibisita siya sa studio, laging naaalala na gusto ni Janine ang sa kanya na may oat milk. Napansin niya ang mga bagay na ito at itinago para sa hinaharap kapag handa na siya, kung magiging handa siya. Sa ngayon, sapat na ang trabaho. Laging naniniwala si Tonyo Carter na siya ang pinakamatalinong tao sa anumang silid. Iyon ang katangiang minsang napagkamalan ni Nelia na kumpiyansa noong sila ay magkasintahan pa, noong ang kanyang katiyakan sa lahat ng bagay ay parang katatagan sa halip na kayabangan. Ngayon, 9 na buwan pagkatapos ng diborsyo, ang katiyakang iyon ay nagbibitak. Ang bahay sa Ridgefield Drive. Ang bahay na pinaghirapan niyang panatilihin ay nagiging isang pabigat sa kanyang leeg. Ang mortgage ay 180,000 piso bawat buwan. Mga buwis sa ari-arian. Maintenance. Ang tumutulong gripo sa banyo sa itaas, na tumutulo na mula pa bago ang diborsyo. Iyong laging sinasabi ni Tonyo kay Nelia na aayusin niya at hindi ginawa, ay naging mas malaking problema. Pinsala ng tubig sa pader. Isang pagtatantya ng tubero na nagpaluha sa kanya. At nariyan si Bianca. Noong nagsimula ang kanilang relasyon, si Bianca Lopez ay nakakapanabik. Bata siya, tumatawa siya sa kanyang mga biro, at pinaramdam niya sa kanya na siya ang pinaka-interesanteng lalaki sa mundo. Sa loob ng 2 taon habang kasal pa siya, ang kanilang relasyon ay pinasigla ng lihim at adrenaline. Mga hotel, mga weekend getaway, mga mamahaling hapunan na itinago niya kay Nelia sa ilalim ng mga gastos sa negosyo. Ngunit nang lumipat si Bianca sa bahay sa Ridgefield, nagbago ang dinamika, wala na ang lihim. Nawala ang adrenaline. Ang natira ay isang 28 taong gulang na babae, na sanay na alagaan, at isang 37 taong gulang na lalaki na hindi na kayang gawin ito. Gusto ni Bianca ng mga bagay. Gusto niyang i-remodel ang kusina. Gusto niya ng mga bagong muebles. Kahit na kinuha ni Tonyo ang karamihan sa mga muebles mula sa kanyang pagsasama kay Nelia. Gusto niya ng mga bakasyon. Gusto niya ng bagong kotse dahil ang minamaneho niya ay hindi tugma sa kapitbahayan. Tonyo, nakatira tayo sa magandang bahay na ito at ang sala ay mukha pa ring dinekorasyonan ng ex-wife mo, sabi ni Bianca isang gabi habang nagbabasa ng isang home design magazine sa sofa. May dekorasyon na. Nakakainip. Gusto ko ng isang bagay na moderno. Isang bagay na parang tayo. Magastos yan, Bianca. May pera ka. Dati.
Matatag ang real estate market sa rehiyon sa loob ng maraming taon. At malaki ang mga komisyon ni Tonyo. Ngunit sa huling 2 quarter, bumagal ang mga bagay. Tumaas ang mga interest rate, mas matagal na nakalista ang mga ari-arian. Umatras ang mga mamimili. Bumaba ang kanyang kita ng halos 40%, at nangyari ito ng paunti-unti. Kaya hindi niya ito lubos na napansin. Hanggang sa ang balanse ng kanyang checking account, ang nagkuwento, hindi siya bangkarote, ngunit mas malaki ang kanyang ginagastos kaysa sa kanyang kinikita. At ang mga inaasahan ni Bianca ay hindi umayon. Mas madalas silang mag-away tungkol sa pera, sa bahay, sa hinaharap. Hindi interesado si Bianca sa pagbabadyet. Hindi siya interesado sa kompromiso. Pumasok siya sa relasyong ito bilang ang kabilang babae. Ang kapana-panabik na alternatibo. At wala siyang intensyon na bumaba sa papel ng isang kasama sa bahay na nagbibilang ng sentimo. Siguro kung mas magsisipag ka, sabi niya sa kanya, isang gabi sa isang pag-aaway tungkol sa isang credit card bill. Nakasakit ito dahil parang isang bagay na minsan niyang sinabi kay Nelia. Hindi niya nakonekta, hindi sinasadya, ngunit nanatili ito. Samantala, nagiging problema ang mga bayarin sa mortgage. Laging magaling si Tonyo sa pagpapanatili ng appearances, ngunit ang mga numero ay nagiging mas mahirap na pamahalaan. Lumaktaw siya ng isang bayad noong Marso, pagkatapos ay isa pa noong Mayo. Nagpadala ng mga sulat ang bangko. Binaliwala niya ang mga ito. Sinasabi sa sarili na babalik ang merkado. Palaging ganoon. Isang Martes ng umaga, habang nakapila sa isang coffee shop, nakita ni Tonyo ang isang kopya ng isang lokal na business magazine sa rack malapit sa cashier. Ang pabalat ay nagtatampok ng isang larawan ng isang makinis at modernong lobby ng hotel na may headline, ang pag-usbong ng boutique design, paano binabago ng mga lokal na kumpanya ang hospitality. Halos hindi niya ito kinuha, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang mas maliit na larawan sa ibabang sulok. Isang babae na nakatayo sa harap ng isang storefront, berdeng letra sa salamin na pinto. Hernan Design Co. Si Nelia. Binili niya ang magazine. Umupo siya sa kanyang kotse at 2 beses binasa ang artikulo. Ang tampok ay tungkol sa kumpanya ni Nelia at ang trabaho nito sa Waterfront Boutique Hotel. May mga larawan ng mga natapos na silid. Bawat isa ay mas nakamamangha kaysa sa huli. May mga quote mula sa developer ng hotel na pinupuri ang disenyo. Mayroong isang larawan ni Nelia sa kanyang drafting table na nakasuot ng pulang blazer, mukhang kalmado at propesyonal at ganap na hindi katulad ng babaeng iniwan niya sa isang walang lamang bahay, 9 na buwan na ang nakalipas. Tinawag ng artikulo ang Hernan Design Co. na isa sa mga pinakanakakapanabik na bagong kumpanya sa komunidad ng disenyo ng rehiyon. Nabanggit nito ang mga paparating na proyekto. Inilarawan nito si Nelia bilang isang designer na ang gawa ay nagbabalanse ng kagandahan at emosyonal na katalinuhan. Matagal na tinitigan ni Tonyo ang magazine. Hindi niya gaanong naisip si Nelia mula noong diborsyo, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil inilagay niya siya sa bahagi ng kanyang isip kung saan niya itinatago ang mga bagay na ayaw niyang suriin ng malapitan. Siya ay ang nakaraan. Si Bianca ang hinaharap. Iyon ang kuwentong sinasabi niya sa kanyang sarili. Ngunit habang tinitingnan ang magazine na ito, ang larawan ni Nelia na umuunlad, nagtatayo ng isang bagay na totoo. Nagniningning na may isang uri ng kumpiyansa na hindi niya kailanman nakita sa kanya sa panahon ng kanilang pagsasama. Isang mapait na bagay ang umakyat sa kanyang lalamunan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang numero. Nagring ito ng 4 na beses, pagkatapos ay napunta sa voicemail. Gusto ko lang sabihing congrats. At siguro, pwede tayong mag-usap minsan. Iniisip ko ang mga bagay-bagay at, sige, tawagan mo ako kapag may pagkakataon ka. Pinakinggan ni Nelia ang voicemail ng 1 beses. Habang nakatayo sa kanyang studio sa Katipunan, nasa drafting table sa likod niya si Janine, gumagawa ng isang mood board. Pinatugtog ni Nelia ang mensahe, pagkatapos ay binura ito. Hindi siya tumawag pabalik. Naghintay si Tonyo ng 3 araw, pagkatapos ay tumawag siyang muli. Voicemail ulit.
Nag-iwan siya ng isa pang mensahe, mas maikli sa pagkakataong ito. Hey, ako ito. Nagche-check-in lang. Sana okay ka. Walang tugon. Sinubukan niyang mag-text. Nakita ko ang article. Sobrang impressed. Pwede ba tayong mag-catch up? Scene. Walang reply. Ang katahimikan mula kay Nelia ay mas nakakasira kaysa sa anumang pag-aaway. Ang pag-aaway ay nangangahulugang may pakialam pa ang kabilang tao para lumaban. Ang katahimikan ay nangangahulugang ganap na siyang naka-move on, na wala na siyang puwang sa kanyang buhay. Ibinaba ni Tonyo ang telepono sa kanyang countertop sa kusina, ang parehong countertop kung saan dating nagluluto si Nelia gabi-gabi, at tumingin siya sa paligid ng bahay. Naglagay si Bianca ng mga bagong kurtina sa sala. Puti at masyadong manipis para sa mga bintana. Ang kusina ay mayroon pa ring tile backsplash na si Nelia mismo ang nag-install 2 tag-araw na ang nakalipas. Ang pader sa pasilyo ay mayroon pa ring kawit kung saan dating nakasabit ang larawan ng kanyang lolo. Nag-iwan siya ng mga bakas kahit saan, maliliit, ang uri ng mga bakas na mahalaga lamang kung alam mo kung saan titingin. Nag-buzz ang kanyang telepono. Isang text mula kay Bianca. Pwede mo ba akong ibili ng wine pag-uwi mo? Yung masarap, inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa at nagmaneho papunta sa tindahan. At binili niya ang murang uri dahil ang masarap na uri ay wala na sa budget. Sa bahay, tiningnan ni Bianca ang bote at sumimangot. Sabi ko yung masarap. Okay na yan. 600 piso yan, Tonyo. Wine yan. Pareho lang ang epekto kahit anong presyo. Kumain sila ng hapunan sa isang katahimikan na iba sa mga katahimikang ibinahagi niya kay Nelia. Kay Nelia, ang katahimikan ay komportable. Ang uri ng katahimikan na nangyayari sa pagitan ng 2 tao na simpleng umiiral sa parehong espasyo. Kay Bianca, ang katahimikan ay parang isang countdown. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Bianca nang hindi nagsasabi ng magandang gabi. Umupo si Tonyo sa sala at tiningnan muli ang magazine. Sa larawan, nakasuot si Nelia ng pulang blazer. Ang kanyang balat ay nagniningning. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Ang uri ng katahimikan na nagmumula sa isang taong alam na alam kung saan siya nakatayo. Isinara niya ang magazine at inilagay sa coffee table. Nakataob, hindi niya alam ang tungkol sa baul. Hindi niya alam ang tungkol sa 200 milyong piso. Hindi niya alam na ang babaeng tinawag niyang asawa sa loob ng 8 taon. Ang babaeng ang maliliit na decorating projects ay kanyang hinamak ay nakaupo na ngayon sa isang kayamanan na nakatago sa loob ng nag-iisang bagay na tinanggihan niyang kunin. Malalaman din niya, 1 taon pagkatapos ng diborsyo, nanalo ang Hernan Design Co. ng Regional Interior Design Award para sa proyekto ng boutique hotel. Ang seremonya ay ginanap sa Soler Grand Ballroom, isang lugar na minsan nang napuntahan ni Nelia bilang isang bisita maraming taon na ang nakalipas, nang kaladkarin siya ni Tonyo sa isang real estate industry gala. Naalala niya na pakiramdam niya ay invisible siya ng gabing iyon, nakatayo sa isang sulok na nakasuot ng isang bestida na hindi pinansin ni Tonyo. Pinapanood siyang makihalubilo, habang hawak niya ang isang baso ng sparkling water at naghihintay na umuwi. Ngayon, nakatayo siya sa podium na nakasuot ng berdeng seda na damit na may gintong hikaw na sumasalamin sa mga ilaw ng entablado. Ang silid ay may 200 tao at lahat sila ay nakatingin sa kanya. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at pantay. Ang parangal na ito ay para sa buong Hernan Design Team. Kay Janine Pryor, na nagdala ng mas maraming pagkamalikhain sa proyektong ito kaysa sa aking inaasahan. Kay Ruben Flores, na kahit paano ay pinanatili kaming nasa schedule sa kabila ng aking tendensiyang magbago ng isip tungkol sa mga tela sa huling sandali. Tahimik na tawanan mula sa mga manonood. Ngunit nais kong pag-usapan sandali ang pangalan ng kumpanya. Ang Hernan Design Co. ay ipinangalan sa aking lolo. Si Hernan Franklin. Siya ay isang machinist at isang manggagawa sa Pampanga. Ginugol niya ang kanyang buhay sa paggawa ng mga bagay gamit ang kanyang mga kamay, magagandang bagay, praktikal na bagay,
Mga bagay na tumatagal, itinuro niya sa akin na ang magandang gawa ay nagsasalita para sa sarili nito, na hindi mo kailangang ipahayag ang iyong halaga sa mundo. Kailangan mo lang gawin ang trabaho at mapapansin ka ng mga tamang tao. Huminto siya. May iniwan sa akin ang aking lolo noong pumanaw siya. Isang bagay na hindi ko lubos na naunawaan ang halaga hanggang kamakailan lang. Iniwan niya sa akin ang isang baul ng gamit. Isang kinakalawang, yupi, lumang pulang baul na dinala niya sa loob ng mga dekada. Lahat ng nakakita dito ay inakalang basura ito. Ngunit sa loob ng baul na iyon ay isang buhay ng tahimik na katalinuhan, mga pambihirang antigo, mga kasangkapang gawa sa kamay, mga piraso ng kasaysayan na isa-isa niyang kinolekta sa buong buhay niya. Tahimik ang silid. May natutunan ako mula sa baul na iyon. Natutunan ko na ang mga bagay na hindi pinapansin ng ibang tao ay minsan ang pinakamahahalagang bagay sa silid. Natutunan ko na dahil lang sa ordinaryo ang itsura ng isang bagay sa labas, hindi nangangahulugang ordinaryo ito sa loob. At natutunan ko na ang mga taong pinakamamahal ka ay minsan nag-iiwan ng mga regalo na nangangailangan ng panahon upang maunawaan. Itinaas niya ang parangal, isang piraso ng kristal na may nakaukit na pangalan ng kumpanya. Para sa iyo ito, Lolo. Lahat ng itinatayo ko dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano. Mainit ang palakpakan. Bumalik si Nelia sa kanyang upuan sa harap na mesa, kung saan si Sofia ay nagpupunas ng kanyang mga mata gamit ang isang cocktail napkin at si Janine ay nakangiti ng napakalapad na parang masakit na. 2 linggo pagkatapos ng seremonya, isang mamamahayag na nagngangalang Diane Kessler mula sa pangunahing pahayagan ng lungsod ang nakipag-ugnayan kay Nelia para sa isang feature piece. Sumusulat si Diane ng isang serye tungkol sa mga lokal na negosyante at nakuha ng talumpati ni Nelia ang kanyang atensyon. Interesado ako sa buong kuwento, sabi ni Diane sa kanilang tawag sa telepono. Ang baul, ang lolo, kung paano mo sinimulan ang kumpanya. Mayroong isang bagay na makapangyarihan doon. Pinag-isipan itong mabuti ni Nelia. Kinausap muna niya si Patricia. Mahigit 1 taon ng final ang diborsyo, sabi ni Patricia. Ang hatian ng ari-arian ay naayos na at hindi na maaaring buksan muli. Ang baul ay malinaw na inilaan sa iyo sa decree. Walang legal na panganib sa pag-go public. Paano si Tonyo? Ano ang tungkol sa kanya? Wala siyang karapatan. Malinaw ang dokumento. At ang sarili niyang abogado ay pinagtawanan ito sa mga pagdinig. Kung may susubukan siya, mapapatigil natin ito sa 1 araw. Ibinigay ni Nelia ang panayam. Lumabas ang artikulo sa 1 linggo sa front page ng lifestyle section. Ang headline ay, "Ang kinakalawang na baul, paano naging isang 200 milyong pisong tuklas at isang imperyo ng disenyo ang mana ng isang babae." Ang artikulo ay nagkuwento ng maayos. Si Diane Kessler ay isang maingat na manunulat. Sakop nito ang pagkabata ni Nelia sa Pampanga, ang buhay at pamana ng kanyang lolo, ang pagkatuklas sa nakatagong kompartimento, ang appraisal, at ang pagkakatatag ng Hernan Design Co. Ang artikulo ay may kasamang isang larawan ni Nelia sa kanyang studio at isa pa ng mismong baul na nakaupo sa estante sa kanyang townhouse, pinakintab, ngunit mayroon pa ring orihinal na mga yupi at gasgas. Naging online ang artikulo ng umagang iyon, at pagsapit ng Martes, naibahagi na ito ng mahigit 1,000 beses. Hindi tumigil sa pag-vibrate ang telepono ni Nelia. Mga kahilingan para sa panayam, mga alok ng partnership, mga mensahe mula sa mga lumang kaibigan, at mga tala mula sa mga estranghero na naantig sa kwento. Kinailangan ni Janine na pamahalaan ang inbox ng studio dahil umaapaw ito sa mga mensahe mula sa mga potensyal na kliyente. Nabasa ni Tonyo Carter ang artikulo noong Linggo ng hapon. Nakaupo siya sa sofa sa bahay sa Ridgefield. Ang bahay na may pangalawang notice na sulat ng mortgage na nakapatong sa countertop ng kusina. Ang bahay kung saan nag-empake si Bianca ng isang bag. 2 linggo na ang nakalipas at pumunta sa isang kaibigan pagkatapos ng kanilang huling pag-aaway tungkol sa pera. Mag-isa siya. Binasa niya ang artikulo ng isang beses ng mabilis
Ang kanyang mga mata ay nag-scan para sa mga mahahalagang detalye. Pagkatapos ay binasa niya ito muli ng dahan-dahan. Ang baul. Ang kinakalawang na pulang baul. Iyong tinawag niyang pangit na basurang iyan. Iyong ipinakiusap niya kay Nelia na itapon. Iyong pinagtawanan ng sarili niyang abogado sa mga pagdinig ng diborsyo. Nagkakahalaga ito ng 200 milyong piso. Ang numero ay tumama sa kanyang sikmura na parang isang batong ibinagsak sa tubig. Naramdaman niya ang epekto na kumalat palabas, umaalon sa bawat alaala, bawat pag-uusap, bawat sandali. Hinamak niya ang baul na iyon at ang babaeng tumangging bitawan ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lance Guevara. Lance, may nabasa ako, ang baul ng ex-wife ko. Iyong iniwan natin sa settlement dahil walang halaga. Nagkakahalaga ito ng 200 milyon. Kailangan nating buksan muli ang settlement. Tahimik sandali si Lance Guevara. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Tonyo, sinuri natin ang alokasyon ng personal na ari-arian ng detalyado. Nakalista ang baul. Iwinaksi mo ang anumang karapatan dito. Mayroon akong pirmadong dokumento. Pero hindi ko alam na 200 milyon ang halaga. Dapat pandaraya yan. Itinago niya ang halaga. Hindi rin niya alam ang halaga. Sabi sa artikulo. Natuklasan niya ang nakatagong kompartimento pagkatapos na ma-finalize ang diborsyo. Walang pandaraya kung hindi alam ng parehong partido ang halaga sa oras ng kasunduan. Pero Tonyo, makinig ka sa akin. Ang item ay kanyang personal na mana. Bago pa man kayo ikasal, ito ay inuri bilang kanyang hiwalay na ari-arian. Malinaw mong tinanggihan ito. Kahit na hindi mo ginawa, mahirap itong labanan. Ang premarital inheritance ay isa sa mga pinakamahirap na habulin sa isang divorce settlement. Wala kang kaso. Free nine, dapat mayroong isang bagay. Kahit ano. Wala. Pasensya na, ngunit hindi ito isang bagay na matutulungan kita. Kung gusto mo ng pangalawang opinyon, maaari kitang i-refer sa iba, ngunit sinasabi ko sa iyo. Sinumang abogado na may lisensya ay pareho ang sasabihin. Ibinaba ni Tonyo ang tawag at umupo sa tahimik na bahay ng napakatagal. Naisip niyang tawagan ng direkta ang opisina ni Attorney Ocampo. Ginawa niya ito kinabukasan, nag-iwan ng mensahe sa kanyang sekretarya. Tinawagan siya ni Patricia mismo, Ginoong Carter. Sabi niya, at ang kanyang boses ay may parehong kalmadong awtoridad tulad ng dati. Tumatawag ako bilang isang kagandahang loob. Wala kang anumang legal na batayan para sa anumang paghahabol laban sa mga ari-arian na inilarawan sa kamakailang artikulo. Ang baul ay inilaan sa aking kliyente sa panahon ng diborsyo. Iwinaksi mo ang iyong interes. Ang mga bagay sa loob ay isang premarital inheritance. Sarado na ang usaping ito. Alam niya, sabi ni Tonyo. Siguradong alam niya. Natuklasan ng aking kliyente ang nakatagong kompartimento pagkatapos na ma-finalize ang settlement. Ang dokumentasyon ng appraiser ay may kasamang mga talaan na may petsa na nagpapatunay sa timeline. Wala kang makukuha dito, Ginoong Carter. Mahigpit kong ipinapayo na huwag mo nang ituloy ito. Naputol ang linya. Ibinaba ni Tonyo ang telepono sa counter at tumingin sa paligid ng walang lamang kusina. Masyadong malaki ang bahay para sa isang tao. Ang katahimikan ay ang maling uri ng katahimikan. Hindi mapayapa, kundi hungkag. Naisip niya ang sticky note na iniwan niya kay Nelia noong araw na nilimas niya ang bahay. 5 salita. Tatawag ang abogado. Iniisip niya kung ano ang naramdaman nito nang mabasa niya ito. Kung umiyak ba siya? Kung nagalit ba siya? Hindi na niya malalaman dahil hindi siya tinawagan pabalik ni Nelia. At hindi na kailanman. 1 taon at 3 buwan pagkatapos ng diborsyo. Isang Sabado ng umaga sa unang bahagi ng Oktubre, tumayo si Nelia Hernan Carter sa balkonahe ng kanyang townhouse sa Prospect Lane at uminom ng kape habang sumisikat ang araw sa parke sa kabilang kalye. Malamig ang hangin. Ang uri ng lamig na dumarating sa taglagas at nagpapaalala sa iyo na ang oras ay laging pasulong, na ang mga panahon ay hindi humihinto para sa kalungkutan
o kagalakan ng sinuman. Ang mga puno sa parke ay nagsisimula ng magbago ng kulay, mga dilaw at kahel na sumisilip sa berde. Isang lalaki ang nagjogging sa landas, kasama ang isang golden retriever na laging humihinto para siyasatin ang mga ardilya. Nakasuot si Nelia ng asul na cotton robe at sinelas. Ang kanyang buhok ay nakabalot sa isang silk scarf. Hawak niya ang kanyang kape gamit ang parehong mga kamay at pinanood ang umaga na ayusin ang sarili sa kanyang ritmo. Sa loob ng townhouse, ang sala ay eksakto kung paano niya ito idinisenyo. Malinis na linya, pinag-isipang mga kulay, mga piraso na siya mismo ang pumili. Ang sofa ay linen, isang malambot na sage green. Ang mga bookshelf ay naglalaman ng larawan ng kanyang lolo, ang kanyang mga libro sa disenyo, isang koleksyon ng mga palayok na sinimulan niyang bilhin mula sa mga lokal na artist. At sa gitnang estante, na nasisinaga ng araw ng umaga na pumapasok sa mga bintana sa harap, nakaupo ang baul. Hindi niya ito ibinalik sa pagiging bago, mali iyon. Maingat niya itong nilinis. Tinanggal ang kalawang sa ibabaw, at selyado ang metal, upang pigilan ang karagdagang pagkasira. Ngunit naroon pa rin ang mga yupi. Naroon pa rin ang mga gasgas sa pintura. Naroon pa rin ang trangka na hindi sumasara ng maayos. Ang mga ito ay bahagi ng kanyang kwento. Hindi mo binubura ang mga marka na nagpapatunay na ang isang bagay ay dinala sa isang buhay. Ang mga kasangkapan ni Pineda ay ipinahiram sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Nakipag-ugnayan siya sa kanila 6 na buwan na ang nakalipas, at ang mga curator ay halos mahulog sa kanilang mga upuan. 4 na kasangkapang gawa sa kamay ng isang malayang panday sa Pampanga noong 1850s. Ngayon ay nakadisplay sila sa isang salaming estante sa permanenteng koleksyon na may isang maliit na placard na nagsasabing ipinahiram mula sa koleksyon ng pamilyang Franklin, Pampanga. Lumipad si Nelia sa Pampanga para sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa mga kasangkapan sa museo. Si Denise Franklin, na maraming taon nang umiirap sa pagkolekta ng basura ng kanyang ama, ay umupo sa kanyang kusina at tinitigan ang sulat ng pagtanggap ng museo sa loob ng 10 minuto. "Ma, okay ka lang?" tanong ni Nelia. "Ang lolo mo ay laging mas matalino kaysa sa ating lahat," sabi ni Denise. "Lahat tayo. Ang natitirang bahagi ng koleksyon, ang relo, ang mga barya, ang surgical kit ay naibenta sa pamamagitan ng isang kagalang-galang na auction house sa New York. Si Ginoong Valdez ang gumabay sa proseso. Tinitiyak na bawat piraso ay mapupunta sa isang mamimili na magpapahalaga sa kahalagahan nito. Ang huling kabuuan, kasama ang auction premium, ay bahagyang higit sa 200 milyong piso malapit sa orihinal na pagtatantya. Ang pera ay nasa trust, patuloy na lumalago. Isang bahagi ang nagpopondo sa Hernan Design Co. Isang bahagi ay nasa mga diversified investment na pinamamahalaan ni Helen Cruz, at isang bahagi ay inilaan para sa Hernan Franklin Scholarship Fund na inilunsad ni Nelia 3 buwan na ang nakalipas upang suportahan ang mga kabataan na naghahangad ng karera sa craftsmanship, pagkakarpintero at mga trade. Ang unang nakatanggap ng scholarship ay isang 19 taong gulang mula sa Bulacan na nagngangalang Tasha Redmond, na nag-aaral ng disenyo ng muebles sa isang technical college. Nakilala siya ni Nelia sa paggawad ng parangal at humanga sa paraan ng pagsasalita ni Tasha tungkol sa kahoy sa parehong paraan tulad ni Lolo Hernan, na para bang ito ay isang buhay na bagay na nararapat sa paggalang. "Gusto kong gumawa ng mga bagay na tumatagal," sabi ni Tasha. "Hindi yung uri na itinatapon mo, yung uri na ipinapasa mo." Tumango si Nelia at naisip, "Oo, tama yan." Ang Hernan Design Co. ay mayroon na ngayong 5 empleyado. Si Janine Pryor ay na-promote bilang lead designer. Si Ruben Flores ang namamahala sa operasyon. Nakumpleto nila ang 7 proyekto sa nakaraang taon, kabilang ang boutique hotel, 2 restaurant, isang corporate office, at 3 residential renovation. Ang studio sa Katipunan ay lumawak sa katabing unit, dinoble ang kanilang espasyo. Ang trabaho ay mabuti. Hindi madali, ngunit mabuti,
Bawat proyekto ay isang pag-uusap sa pagitan ng kung ano ang maaaring maging isang espasyo at kung ano ang kailangan ng mga tao sa loob nito. Mahal ni Nelia ang pag-uusap na iyon. Noon pa man ay mahal na niya ito. Ang pagkakaiba ngayon ay ginagawa niya ito sa kanyang sariling mga tuntunin, sa kanyang sariling pangalan, kasama ang kanyang sariling team. At nariyan si Carlo. 4 na buwan na silang magkasintahan. Nagsimula ito sa paraang madalas na nagsisimula ang mga magagandang bagay hindi sa mga paputok o dramatikong deklarasyon, kundi sa maliliit at tapat na sandali. Isang mahabang pag-uusap pagkatapos ng isang pulong sa proyekto. Isang text message na hindi tungkol sa trabaho. Isang hapunan sa restaurant ni Mang Otis, kung saan si Mang Otis mismo ang lumabas mula sa kusina upang makipagkamay kay Carlo at bumulong kay Nelia. May mabubuting mata ang isang ito. Si Carlo ay hindi si Tonyo. Hindi ito isang pahayag na nagmula sa paghahambing, kundi sa pagkilala. Hindi sinubukan ni Carlo na pahangain siya. Hindi siya nagpapakitang gilas. Siya ay simpleng siya, isang lalaking nakikinig, nagtatanong ng mga tanong na gusto niyang malaman ang sagot dumarating kapag sinabi niyang darating siya. Sa kanilang ikatlong date, habang nakaupo sa isang bangko malapit sa Roxas Boulevard, tinanong ni Carlo si Nelia kung ano ang pinakagusto niya sa buhay. Matagal niya itong pinag-isipan. Ang tanong ay nararapat sa isang tunay na sagot. Gusto kong magtayo ng mga bagay na mahalaga, sabi niya, at gusto kong makasama ang mga taong nakikita ako ng malinaw. Hindi ang bersyon ko na maginhawa para sa kanila, ang tunay na ako. Sa tingin ko, ang tunay na ikaw ay pambihira, sabi ni Carlo. Pagkatapos ay idinagdag niya. At hindi ko ito sinasabi para mambola. Sinasabi ko ito dahil totoo. Naniwala siya sa kanya, hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa paraan ng pagpapakita niya nito araw-araw, sa paraan ng pagtrato niya sa kanyang team, sa paraan ng paggalang niya sa kanyang mga desisyon, sa paraan na hindi niya kailanman pinaramdam sa kanya na maliit o invisible siya, dahan-dahan ang takbo nila. Hindi nagmamadali si Nelia. Natutunan niya kung ano ang nangyayari kapag nagmamadali ka sa isang bagay nang hindi mo pa kilala kung sino ka. Kilala na niya kung sino siya ngayon. Siya si Nelia Hernan Carter, designer. Apo, may-ari ng negosyo, at isang babae na dumaan sa pinakamasamang taon ng kanyang buhay at lumabas sa kabilang panig na may hawak na isang bagay na maganda. Hindi ang pera. Ang pera ay isang kasangkapan, tulad ng mga laman ng baul, kapaki-pakinabang, mahalaga, ngunit hindi ang punto. Ang punto ay ito. Nakatayo siya sa sarili niyang balkonahe sa sarili niyang tahanan, umiinom ng kape na ginawa niya sa sarili niyang kusina, nakatingin sa isang umaga na ganap na sa kanya. Walang nagbigay nito sa kanya. Itinayo niya ito, piraso-piraso, tulad ng pagbuo ng kanyang lolo sa kanyang koleksyon. Tulad ng paggawa niya ng mga muebles sa kanyang paggawaan. Dahan-dahan, maingat, may intensyon. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa countertop ng kusina. Pumasok siya at kinuha ito. Isang text mula kay Sofia. Almusal? Craving ako sa lugar na yon sa 7th. Isang text mula kay Janine. Bagong client inquiry. Malaki. Detalye nasa inbox mo. Isang text mula kay Carlo. Magandang umaga. Sana kasing ganda ng araw mo ang nararapat sa'yo. Ngumiti siya. 3 mensahe. 3 taong nakakakita sa kanya, nang malinaw, mas malaking yaman iyon kaysa sa anumang kayang ilaman ng isang baul. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ang baul sa estante. Ang liwanag ng umaga ay gumalaw sa ibabaw nito, sumasalamin sa lumang pulang pintura, sa mga yupi, sa mga gasgas, sa hindi perpektong trangka. Hindi ito maganda sa paraang naiintindihan ng karamihan sa kagandahan. Maganda ito sa paraang ang mga bagay ay nagiging maganda kapag nakaligtas sila. Isinuot ni Nelia ang kanyang coat, isang matingkad na pula na sabi ni Sofia ay nagmumukha siyang isang babaeng nagmamay-ari ng lungsod at nagtungo sa pinto. May almusal siyang dapat kainin, mga kliyenteng dapat makilala, at isang buhay na dapat ipagpatuloy na itayo. Nanatili ang baul sa estante, sumasalo sa liwanag.